Isang octopus na malapit ng mamatay at mababa ang antas ang itinapon sa gilid ng daan. Tumingin ka lang dito ng isang beses bago nagpasya na kunin ito bilang iyong kasama. Mga estudyante sa mataas na paaralan sa kalye ay nagtawanan sa iyo isa-isa. Ang dating kilalang henyo ay nagising na may F-rank na talento lamang. Hindi ka na nag-abala. Diretsong pumasok ang halimaw na octopus sa iyong espasyo ng mga halimaw dahil ikaw lang ang nakakita na ang compatibility ng sinaunang dugo ng octopus ay 70%. Pag uwi mo, nakita mong lalo pang humina ang maliit na octopus. Ang sistemang sinaunang overlord na nakakabit sa F-rank mong talento ay naramdaman ang iyong pangangailangan at tumunog ito ng malamig na mekanikal na tono. Kumpirmado ba ang sinaunang dugo ng pugita sa isang kisap ng iyong intensyon, isang patak ng kakaibang dugo ang bumaba sa katawan ng Spirit Touch Beast. Matagumpay ang pagsasanib. Ang dugo ng Spirit Touch Beast ay nagbago mula sa mababang uri hanggang sa ipinagbabawal na uri. Sa susunod na sandali, ang espiritu na hayop na halos nanghihina na ilang segundo lang ang nakalipas ay nagsimulang magwala ng mariin. Lumitaw ang katawan nito at lumaki hanggang sa umabot ng higit sa 2 metro ang taas, isang halimaw na tao na may ulo ng pusit at pakpak ng paniki, isa sa mga sinaunang Panginoon ng tulo. Hindi maiwasang mapatitigil sa gulat bagamat maliit pa ang tulo na ito. Ang tunay na tulo ay mas mataas pa sa mga bundok. Isang suntok nito ay maaaring wasakin ang isla ng Fusong. Pero kahit ang isang maliit na tulo ay sapat ng magpabago sa iyo, isang sulyap lang at ang di mabilang na mga espiritu ay bumulong sa iyong isipan, humihila sa iyo papunta sa katangahan. Ngunit mabilis na kumilos ang iyong talent na F-rank, ibinalik ang iyong isipan sa kailan awan. Sa parehong oras, dahan-daang ibinaba ng tulo sa harap mo ang katawan nito na para bang nagsusumamo. Tagumpay. Nabaliw ka sa sobrang tuwa. Agad mong kinuha ang impormasyon tungkol kay Tulo. Pangalan Tulo. Munting Panginoon ng Relaya, guro ng Spiral Abyss, dakilang tulo. Mga talento, kawalang kamatayan, muling pagsilang, kawalang kamatayan. Nang makita ang mga talento ni Tulo, nanatili kang nakatigil. Ibig sabihin nito, hindi kailanman mamamatay ng tunay ang iyong tulo. Hindi mas mababa sa isang sinaunang Panginoon, nakakatakot kahit sa pagkabata. Kapag ito ay umabot na sa ganap na kasakdalan, magiging isang bagay na higit pa sa imahinasyon. Tungkol naman sa elemento nito, tubig. Tama lang, ayon sa kalikasan ni Tulo. Sa mitolohiyang tulo, palagi siyang isang nilalang na tubig. Karamihan sa mga kamag-anak nito ay mga nilalang na nasa tubig na may katuturan. Ang anyo ni Tulo ay pangunahing isang malaking pugita. At dahil walang elementong laban dito ang tubig, hindi nito kailangang mag-alala sa elemental na kahinaan. Maliban sa elementong ito, kahanga-hanga ang mga kakayahan nito. Suntok ng mga tentacle. Mas madness. Ang pagmamahal nito ay nakamax at nakasiguro rin. Walang pagkakataon na magtaksil. Ang tanging kawalan ni Tulo ay ang matinding mental interference na inilalabas nito sa mga tagapag-alaga. Pero ang talent mong F-rank ay maharlika. Bagamat walang direktang benepisyo sa mga hayop, ang mga tagapag-alaga na may ganito ay may napakabagsik na isipan at ganap na immune sa lahat ng mental na interference. Magkaayon kayo ni Tulo. Kasama si Tulo sa iyong tabi, parang panalo na ang pagsusulit sa Grand Beast. Biglang isang boses ang bumungad sa iyong isipan. Miss Iyon. Makapasok sa akademya ng imperial na kapital. Gantimpala. Isang patak ng sinaunang dugo, tanggapin o hindi. Ang tanawing may ikalawang misyon ay nagpaliyab ng iyong puso. Katatapos mo lang ang misyon ng pakikipag-ugnayan sa hayop, alam mo na kung gaano ka-powerful ang ancient bloodline. At habang ang Imperial Capital Academy ang pinaka-elite na institusyon sa bansa ng Daksha, ang tipo na pinapangarap ng bawat henyo na makapasok, mayroon kang tulo na kayang talunin ang Grand Beast Examination. Maliit na bagay ang misyon na ito. Tanggap ang misyon. Bagamat hindi pa dumating ang pagsusulit sa dakilang halimaw, bukas ay mayroon pang isang practice na pagsusulit. Tumingin ka kay Tulo at mas nagustuhan mo ito habang tumatagal ang pagtitig mo. Hanggang sa mapuno ka na, saka mo ito ibinalik sa espasyo ng halimaw. Habang nagdiriwang ka, ang iba ay naghihirap. Si Zhou Yancheng, isa sa tinatawag na 4 na dakilang henyo, ay nasa masamang kalagayan. Dad, sobra ng lampas sa katwiran si Limoran. Hinaampas niya ako sa harap ng lahat, halos hindi na ako makabuo ng anak. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Naupo si Zhou Yancheng sa harap ng kanyang ama na si Zhou Wenjiang, umiiyak at humihikbi habang isinasalaysay ang kanyang mga hinaing. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ang Zhou Corporation ay kontrolado ang buong lungsod ng Yulen. At ikaw ay wala, isang F-rank na tagapag-alaga lang tapos ka na parang laro ng bata. Zhou Wenjiang tumango, pinapahupa ang kanyang anak. Yancheng, palagi kitang tinuruan na sa malalaking sandali ay panatilihin ang malamig na ulo. Tumingin ka sa sarili mo. Sa sandaling sumaikop ang galit, nawawala ang dahilan. Patayin si Limoran ay madali. Pero ano ang mangyayari pagkatapos? Ipinagbabawal ni Yulan ang pagpatay. Sa sandaling malabag ng Zhou Corporation ang hangganang iyon, nagsisimula ng magtanong ang opisina ng gobernador. Alam mong matagal nang naghahanap sila ng dahilan para sirain ang Zhou Corporation. Ikaw ang tagapagmana nito. Hindi mo pwedeng ikonsidera lang ang personal na galit, kailangan mong tingnan ng mas malaking larawan. Mas mahalaga ba ang pumatay ng isang walang kwentang tao o ang protektahan ng Zhou Corporation? Nang marinig ito, nanahimik si Zhou Yancheng. Hindi niya naisip ng ganito kalayo. Matapos itong suriin ng maingat, inamin niya na tama ang kanyang ama.
Nang naintindihan niya na ang mga panganib, sinabi ni Zhou Yancheng, naiintindihan ko, Dad. Hindi ko hahabulin si Limuran. Sabi ni Zhou Wenjiang, hindi pa rin kita naiintindihan. Pinipigilan ni Yulan ang pagpatay, ngunit hindi nito ipinagbabawal ang aksidenteng pagkamatay. Agad na naintindihan ni Zhou Yancheng. Naisip niya, ang talino ni Dad. Sabi niya, naiintindihan ko na. Hanggat maayos kong maiiwasan na mayugnay ang aksidente ni Limuran sa Zhou Corporation, Papa, paano ko ito gagawin? Sabihin mo sa akin. Bukas ang practice na pagsusulit. Ang pagtalikod dito ay nangangahulog ang pagsuko sa karapatang kumuha ng tunay na pagsusulit. Ang pagsusulit ay ginaganap sa loob ng isang lihim na mundo at puno ito ng mga espiritu na hayop. Normal lang na makatagpo ng isang F-rank na tagapag-alaga ng aksidente doon, hindi ba? Nasa mataas na espiritu si Zhou Yancheng, pero biglang pumasok ang isang alalahanin sa kanya. Dad, paano kung hindi magpakita si Limuran, pagkatapos ay mapupunta siya sa minahan? Mas magiging mas masahol pa siya sa kamatayan bago ka pa man makaalis ng isang daliri. Kinabukasan, dumating ka sa paaralan. Karamihan sa mga tao ay umiwas sa iyo ng malayo. Ang kanilang mga tingin ay halong pang-iinsulto at pag-aalala. Ang paggising na may F-rank na talento ay nagdulot sa iyo ng maraming panghuhusga, pero ang desisyon mong saktan si Zhou Yancheng nang walang awa sa seremonya ng paggising nung nakaraang araw ay tunay ding nakapagpatakot sa mga tao. Akala ng lahat na napagod ka na sumuko ka na sa sarili mo. Bakit mo pahahawakan si Zhou Yancheng? Jiang Yeong lumapit sa iyo tulad ng dati, may bahid ng pag-aalala sa mata niya. Sabi niya, Moran, nang makita siya ay bumaba ang iyong mukha. Sabi mo, magandang umaga, Ate Ro. Biglang isang matalim na tawag ng ibon ang umakit sa atensyon ng lahat, kasunod si Lin Jiang, ang pinakamababang ranggo sa 4 na dakilang henyo, na naglalakad papunta sa iyo na may nakakaasar ng ngiti. Limuran, ang espiritu kong ibon na ito ay isang mataas na antas na hayop na may dugo. Binilhan ito ni Ginoo Zhou ng 800,000 gintong barya bilang regalo sa akin. Huwag mong isipin na magtatampo ka. Ah, tama, F-rank talent mo. Walang saysay ang pagiging inggit sa iyo. Hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa mga hayop sa antas na ito. Ha ha ha. Lumapit din si Zhou Yancheng, idinagdag ang kanyang malamig na pang-iinsulto. HMM. Ang F-rank na baywang talaga ang may lakas ng loob na pumunta sa pagsusulit ngayon. Hindi ka ba natatakot mamatay? Lumamig ang tingin mo. Sabi mo nang walang emosyon, hindi ka pa ba nagsawa sa leksyon? Agad na napatras si Zhou Yancheng. Halos magpanik siya sa tingin na iyon, ngunit mabilis niyang napigilan ang sarili. Tanga. Kahapon wala akong alaga kaya hinayaan ko siyang paalipustin. Ngayon ay may kasama na akong hayop. Kung papayagan ko siyang ulit akong paalipin, para saan pa ang pagkakaroon nito? Nabaliw ang mukha ni Zhou Yancheng sa galit. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamataas na antas ng tigre, ang tigre ng apoy na sumusunog sa langit. Akala mo pa rin na kaya mong makipagsabayan sa akin, at bago pa man lumabas ang salita, tinawag na niya ito. Isang tigreng halos 1 metro ang haba, buong katawan ay nakapalibot sa apoy, lumitaw sa harap ng karamihan. Isang tuta ito, ngunit taglay na nito ang aura ng isang hari. Isang sigaw ng tiger ang nagpasimangot sa maraming tao. Ang ganda ng hayop na ito, ganit ang tagapagmana ng Zhou Corporation. Hindi mura ang ganitong klase ng hayop. Sa palagay ko, ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 4 na milyong gintong barya. Masaya si Zhou Yancheng sa bulong-bulungan. Tumingin siya sa iyo at sinabi, Aba, ang aking langgam na tigre na may apoy sa langit ay isang epikong antas na hayop na may dugo. Kahit bilang isang sisiw, walang kahirap-hirap na wasakin ka. Inaasahan niyang makikita ang takot sa iyong mukha. Sapat na para lubusang mapahiya ka. Sapat na upang maibalik ang iyong kahihiyan kahapon. Pero ni hindi ka napansin. Impresyonante ang apoy na tigre, oo. Pero kumpara kay Tulo, nasa ibang klase ito. Akala mo talaga na isang tiger lang ang sapat na makapagpabahala sa akin. Ang sobrang pang-iinsulto sa iyong mukha ay nagpasiklab ng galit kay Zhou Yancheng. Kung hindi ipinagbabawal ang away sa loob ng paaralan, na ipadala na sana niya ang Flame Tiger para wasakin ka. Sabi niya, HMM, magpatuloy ka lang. Sa pagsusulit sa practice, iminumungkahi kung huwag kang manligaw sa akin ng awa habang nakaluhod. Biglang isang matalim, nakakasakit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong Qingyu High School. Lu Jinghong, na pangalawa sa 4 na dakilang henyo, dahan-daang bumaba mula sa isang kamanghamanghang dambuhalang ibon. Sa kanyang pagdating, lahat ng mata sa paaralan ay nakatutok. Ano yun? Yun ba ang banal na phoenix na may gintong balahibo? Diyos ko, yan ay isang sagradong hayop mula sa mga alamat. Talagang nakipag-ugnayan si Lu Jinghong sa isang sagradong hayop na kuting. Sinasabi ko na. Si Lu Jinghong ang pinakamalakas na henyo sa Qingyu High School. Pagdating ni Lu Jinghong ay ganap na napawi ang ningning ni Zhou Yancheng. Sa kanyang tabi, ang kanyang apoy na tigre ay parang isang may sakit na pusa sa bahay. At ang espiritu ng anak ni Lin Jiang na Maya ay sobrang natakot na nagpasigaw ng mga takot na huni at agad na hum-inlay sa braso ni Lin Jiang, nagkukunwaring patay, nanginginig buong katawan, ayaw ipakita ang mukha nito. Kahit ikaw ay hindi nakapagpigil na tahimik na i-activate ang malaking mata para tingnan ang impormasyon ng Golden Feathered Divine Phoenix. Pangalan, Diyos ang Agila na may gintong balahibo. Pangkalahatang angka ng Diyos ang Emperador, elemento ng apoy at ginto. Hari ng lahi, di nagtagal, bumaba si Lu Jinghong at tinanggal ang banal na phoenix. Ngunit ang pagkabigla na kanyang naidulot ay hindi kailanman nawala kahit kaunti. Bigla, isang matandang lalaki ang lumapit ng may casual na lakad.
Masaya siya, hindi kailan nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Si Zhao Deli, ang punong guro ng Qingyu High School. Taong-taon ay puno talaga ng mga natatanging talento ang paaralang ito. Lalo na si Lu Jinghong na nagising ang talento ng isang hayop na may ranggong SS. Sayang naman at si Lee Moran, na karaniwang itinuturing na pinakamahusay namin, ay naging isang malaking kabiguan. Pero maganda naman ang naging performance ng iba. May tunay na pagkakataon na magpapadala ang paaralan ng ilang kandidato sa Imperial Capital Academy ngayong taon. Kung mangyari yon, tuluyang matatapos ang kanyang karera bilang punong guro. Sige mga estudyante, makinig, magsisimula na ang practice exam. Mangyaring magtipon ayon sa inyong mga posisyon sa klase. Ipapahayag ko ang mga patakaran sa pagsusulit. Sa pagkakataong iyon, lahat ay nagsimula ng maghanda. Ang pagsusulit na ito ay nagsisilbing kwalipikadong pagsusulit para sa malaking pagsusulit ng mga dambuhalang espiritu. Tanging ang mga makakapasa sa practice ang maaaring magpatuloy sa malaking pagsusulit. Ang pagsusulit sa practice ay gaganapin sa loob ng lihim na kaharian ng Uwa Spirit City. Sasamahan mo ang mga kandidato mula sa ibang paaralan sa pagpasok sa kaharian. Ang realm ay naglalaman ng maraming mababang uri ng espiritu na hayop. Ang layunin mo ay talunin ang mga hayop na ito at hayaang lumaki ang iyong kontratang hayop. Kapag pumasok na ang iyong hayop sa yugto ng paglaki, ikaw ay pumasa. Mananatiling bukas ang realm sa loob ng 2 araw. Mangyaring maging maingat sa oras. Isang alon ng sabik na enerhiya ang dumaan sa karamihan. Sa mundong ito, lumalaki ang mga hayop sa pamamagitan ng pagpatay sa iba't ibang uri ng espiritu na hayop at pagsipsip sa espiritual na esensya na kanilang inilalabas, na kilala bilang espiritu ng lakas. Ang sukatan ng lakas ng isang hayop ay ang dami ng espiritu nitong taglay. Siyempre, hindi permanente ang espiritu ng isang hayop. Naglalaro ito ayon sa emosyon at pisikal na kalagayan, ngunit karaniwang nananatili sa isang pare-parehong saklaw. Para ang beast na makabagong yugto mula sa yugto ng sanggol hanggang sa yugto ng paglaki, karaniwang kailangan nitong makaipon ng higit sa 1,000 puntos ng espiritu na lakas. Mas malakas ang beast, mas marami ang kailangan nito. Nagtataka ka kung gaano karaming puntos ang kakailanganin ni Tulo. Papalapit na ang pananabik, ipinasasabi pa rin ng prinsipal ang kanyang boses. Sige, sundan niyo ako papunta sa lihim na mundo. Isang grupo ng mga boss ang nakapila na sa labas ng paaralan. Bawat klase ay sumakay na at sabay-sabay naglakbay papunta sa realm. Hindi nagtagal bago nila narating ang pinto. Isang mahabang pila na ang nakabuo. Maraming paaralan ang nagsama-sama. Si Yuwilan ay may ilang mataas na paaralan ngunit iisa lamang ang kanyang realm. Hindi maiwasan ng mga tao. Nakatayo ka sa harap ng linya ng klase 1. Ang pila ng klase 2 ay nasa tabi mo mismo. Nakatayo si Lu Jinghong sa harap ng klase 2. Tila siyang palaging kalmado at malayo ang tingin. Unti-unting umusad ang pila hanggang sa marating mo ang pasukan. Biglang lumingon si Lu Jinghong at sinabi, Lee Moran, papayagan kitang makipagtulungan sa akin sa pagsusulit na ito. Napalingon ka na may halong gulat, ngumiti ka. Para kay Lu Jinghong, parang nag-eniaya ka niya. Sabi ni Lu Jinghong ng pantay, sa 3 taon ng high school, walang humpay ang pagsusumikap ko na makasabay sa'yo. Ngayon, nawala na ang iyong kinabukasan. Iniaalok ko sa iyo ang aking kamay. Mula ngayon, hindi na tayo kabilang sa iisang mundo. Maganda at mapagmataas ang sinabi niya. Ganoon lang talaga siya, pero hindi maganda ang dating sa iyo ang mga salitang iyon. Hindi ito tulong. Ito ay kawang gawa, nakabalot sa awa. Sinabi mong malamig, hindi na kailangan. Ayokong kailanganin ang iyong kawang gawa. Bago siya makasagot, nilampasan mo siya at direktang pumasok sa kaharian. Isang bahagyang pagkadismaya ang napalipat sa mga mata ni Lu Jinghong. Ang hindi matanggap ang sariling kahinaan ay nakatakdang hindi kailanman maging malakas. Dahil hindi mo makikilala kung ano ang makabubuti sa iyo, huwag mong asahan na ako ang gagamitin ko kapag nagkaproblema. Isang kidlat at nagpakita ka sa isang lugar na ganap na hindi pamilyar. Isang kagubatan, tahimik at payapa sa itsura. Ngunit ang paminsan-minsang mabagsik na sigaw sa malayo ay nagbigay diin kung anong klaseng lugar ito. Random na pagkakalagay. Perpekto. Mas mabuting huwag agad ipakita ang pagkakakilanlan ni Tulo. Sa sandaling lumabas si Tulo sa harap ng iba, sobra na ang magiging reaksyon. Siyempre, hindi mo ito may tatago magpakailan pa man. Ngunit bago ang pagsusuri sa dambuhalang hayop, mas maganda kung mas matagal mong itinatago ito. Walang silbi ang maging target ng lahat. Kakababa mo lang ng ilang hakbang nang marinig mo ang isang kaluskos. Isang malinaw na nilalang na parang ahas, bahagyang nakikita ang mga ugat at buto sa ilalim ng balat ay dumulas papunta sa iyo. Kumikislap ang pulang dilang nito, ngunit kakaiba ang cute nitong itsura, parang walang masamang balak. Isang espiritu na parang ahas. Agad mo itong nakilala. Huwag mong hayaan na lokohin ka ng kaakit-akit nitong anyo. Ang kanyang lason ay labis na makapangyarihan. Isang kagat lang ay maaaring magdulot ng pagkabulok ng buong katawan o kamatayan agad-agad sa pinakamasama. Ang multo na espiritu ng aso ay patuloy na sinusukat ka na may halatang pagkamausisa na para bang sinusubukan kang hikayatin na lumapit. Matalino, sa sariling paraan. Pero hindi gagana ang palusot na iyon. Sa isang pag-iisip, tinawag mo si Tulo. Bumaba si Great Tulo. Isang 2 metrong halimaw, ulo ng pugita, katawan ng tao, pakpak ng paniki, lumapag sa tabi mo. Isang napakalaking kortina ng itim na ulap ang umangat upang palibutan kayong dalawa, nililihim ang lahat mula sa labas.
Nang dumating si Tulo, tuluyang nawala ang lakas ng Phantom Spirit Serpent. Lumuha ito mula ulo hanggang buntot, nawala ang lahat ng nakakatuwang laro sa isang iglap at nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Ngunit wala ni isang balak si Tulo na hayaang makalayo ito. Isang mahabang tentakulo ang bumunot na parang kidlat at niyumuko nito ang Phantom Spirit Serpent. Isang higpit lang at pumutok ang ahas sa isang kalat ng dugo at ulap. Iyan si Tulo. Talagang kahanga-hanga. Ang Phantom Spirit Serpent ay isang mahina na espiritu, ngunit mabilis ito. Sa totoo lang, ang pumatay sa isa ay karaniwang nangangailangan ng tunay na pagsisikap. Pinagtagumpayan ni Tulo gamit ang isang tentakulo. Pagkatapos mamatay ng ahas, isang daloy ng liwanag ang umakyat mula sa katawan nito at dumaloy papunta kay Tulo. Natalo ni Tulo ang unang antas na espiritu ng ahas. Nakakuha siya ng 10 lakas ng espiritu. 100 ahas ang kailangan para makuha ang 10 espiritu. Kung kailangan ng 1,000 para umangat, 100 ahas yon. Ang tagal nito. Bigla, isang mensahe mula sa sistema ang dumating. Kasalukuyang yugto ng paglago ni Tulo ay 10. Marating ng 10,000 upang umusad. 20,000, kailangan ni Tulo ng 20,000 puntos para makapag-advance. Ito ay 10 beses kaysa sa ibang mga hayop. Naging berde ang mukha mo, hindi 100 ahas, 1,000. Ibig sabihin, sa ganitong takbo, pumatay lang ng mga espiritu ng anino na serpent. Kailangan mong pumatay ng 500 araw-araw para lang umangat ang antas nito. Malapit ka nang umiyak, sige. Sa totoo lang, halos hindi matitinag si Tulo dito. Diretso lang ang daan, at sa ganitong pag-iisip, binilisan mo ang lakad. Natalo ni Tulo ang ikalawang antas na Gale Wolf. Nakakuha ng 20 lakas espiritu. Natalo ni Tulo ang Leopardo na may bakal na kuko sa antas 2. Nakakuha ng 23 lakas espiritu. Ang mga ligaw na espiritu na hayop ay iba sa mga kontratang hayop. May kanya-kanyang ranggo ng antas mula sa antas 1 sa ibaba hanggang sa antas 99 sa itaas. Iba't ibang antas ang katumbas ng iba't ibang yugto ng paglaki ng mga hayop. Ang mga antas 1 hanggang 10 ay halos katumbas ng lakas ng isang kontratang hayop sa yugto nitong sanggol at hindi limitado ang larangang ito sa mga nilalang na nasa ibaba ng antas 10. Sa loob, talaga namang lumalabas ang mga hayop na nasa level 10 pataas. Mas malakas at mas agresibo. Kahit na may mga babala na nakalagay na nagsasabing huwag maglakad dito ang mga kandidato, syempre, ito ay babala rin para sa iba pang tao. Para sa iyo, malinaw na diretso ka nang pumasok. Patuloy kang sumisid sa loob ng kaharian, pinapatay ang lahat ng nasa daan mo. Mga hayop sa antas 1 at 2 ay halos walang ibinibigay. Sa ganitong takbo, hindi kailanman aabante si Tulo. Kung hindi ka magsusumigaw ng mas malalim, baka hindi mo pa matapos ang pagsusulit. Ituloy mo lang ang pag-usad ng walang humpay. Natalo ni Tulo ang level 4 na wolf na may pakpak ng hangin. Nakamit ang 48% ng lakas espiritu. Natalo ni Tulo ang level 5 na kambal kuko na oso. Nakakuha ng 56 na espiritu. Natalo ni Tulo ang antas 7 na apoy na buntot na butiki. Nakamit ang 78 lakas ng espiritu. Bawat espiritu na hayop na nakasalamuha mo ay pinatay ni Tulo. Isang sulyap lang ng isang tentacle ang kailangan. Parang mga latigo ang galaw ng mga ito, binasag ang bawat hayop hanggang sa mamatay. Wala ni isang natira na buo ang bangkay. Ang laban ay diretso at walang palya, hindi nangangailangan ng kahit anong teknik. Ang kailangan mo lang gawin ay manood at magpasalamat, hindi bababa sa isang sinaunang nilalang. Kahit noong bata pa, kahanga-hanga na ito, walang laban ng espiritu ng hayop. Mga 2 o 3 oras na ang nakalipas, nakatanggap ka ng babala, nasa malalim na bahagi ka na ngayon ng kaharian. Napakadelikado, umalis ka agad. Ang rune sa iyong palad ay kumikislap ng maputlang dilaw na nagsusumamong bumalik ka. Bumalik dahil sinabihan ako ng sistema, hindi ba't magmumukha akong duwag. Dahan-dahan kang umusad, mas malalim sa kaharian. Kasama si Tulo sa iyong tabi, sa kabila ng mundo. Hindi pa rin nila siya mahanap, isa lang si Limoran. Hindi naman siya makakalipad. Hinahanap-hanap ni Zhou Yancheng at ng kanyang grupo ang buong mundo para sa iyo. Maraming beses na nilang nilinis ang labas na bahagi ngunit walang bakas. Galit na galit si Zhou Yancheng. Napanood niya mismo kung paano ka pumasok. Ang plano niya ay patayin ka sa loob ng mundo at sisihin ito sa isang espiritu na hayop. Pero hindi ka niya mahanap kahit saan. Isang tagasunod ang nagsalita, nanginginig ang boses. Boss Joe, sa tingin mo baka pumasok siya sa mas malalim. May ilan pang nagsalita. Nasakop na namin ang buong panlabas na lugar. Wala. Nandito siya. Walang ibang pwedeng pag-ukulan maliban sa mas malalim na mundo. Nang marinig ito, naging masama ang mukha ni Zhou Yancheng. Si Limoran, na may F-rank na baywang, ay talagang pinilit pumasok sa malalim na bahagi, sira na ang ulo niya. Sa sandaling iyon, isang sa kanyang mga tauhan ang mabilis na lumapit. Boss, nahanap ko si Limoran. Nagliliwanag ang mukha ni Zhou Yancheng. Saan? Pumunta siya sa mas malalim. Sa direksyong ito, nandoon lang siya. Nakita mo ang ilang Magnetorn Ram na nakahandusay sa lupa, dagwang ang mga katawan. Ang mga Magnetorn Ram ay kahawig ng mga kambing sa bundok, ngunit ang kanilang mga sungay ay kahawig ng mga magnet na kayang makahila ng karamihang metal na bagay at gamitin pa ito bilang armas. Hindi ka interesado sa kahit ano niyan. Narinig mong masarap ang karne ng Magnetorn Ram at papalubog na ang gabi. Mas mainam na magpahinga dito. Sa ganitong paraan, nagsimula ka ng magtrabaho.
Mula sa lugar ng hayop, kinuha mo ang isang maliit na kutsilyo at ilang malinis na tubig. Maingat mong pinutol, tinanggal ang pinakamasarap na bahagi ng karne. Pagkatapos, nangolekta ka ng panggatong, nagsimula ng apoy, at isinawsaw ang mga piraso. Patuloy ang apoy, nakapatong sa mabagal na pagluluto ng apoy. Maganda ang iyong teknik, walang amoy lupa ang Magnathorn Ram na karaniwang tupa. Nag-iingi at nagsusunog ang taba habang niluluto, di nagtagal, tapos na ito. Kumain ka ng isang kagat, mabango at puno ng katas. Sa tabi mo, umungol si Tulo ng isang kakaibang tunog. Lumiko ka upang makita na ilang tentakulo nito ay banayad na umiindayog. Gusto mo rin, ibinigay ko sa iyo ang isang piraso ng karne ng tupa. Ayaw alintana ni Tulo ang init. Iniukit nito ang isang tentacle sa karne at nilamon nito ng buo. Habang kumakain kayo ng masaya, ilang mga tao ang papalapit. May apoy. May tao doon. Tara na. Ang ingay ay pumukaw sa iyong atensyon. Ilang tao ang mabilis na papalapit sa iyo, may dalang mga flashlight. Agad mong nakilala ang nasa gitna. Nang makita ka niya, halos mapasigaw si Zhou Yancheng sa tuwa. Ha? Limuran, akala mong kapag tumakbo ka sa malalim na bahagi ay hindi na kita mahahanap, nakuha na kita ngayon. Wala nang lalagyan ng takbuhan. Inihagis mo ang iyong skewer pabalik sa apoy at pinunasan ng mantika mula sa iyong bibig. Sabi mong tumakbo, bakit naman ako tatakbo? Sabi ni Zhou Yancheng. Kung hindi ka tatakbo, ngayon ang araw na mamamatay ka. Sabi mong pumunta ka dito para akong patayin, hey, hindi mo ba alam na bawal ang pumatay sa loob ng lungsod? Sabi ni Zhou Yancheng na may kasiyahan. Siyempre alam ko, ang aksidenteng pagkamatay sa loob ng lungsod ay hindi labag sa batas. Nandito ka lang mag-isa, walang ibang tao. Basta may turing mong pinatay ka ng isang espiritu na hayop, hindi na malalaman na ako ang gumawa niyon. Sa puntong iyon, may napansin kang pagbabago sa akin. Talaga, ang talino mo, Zhou Yancheng. Tumalon si Zhou Yancheng sa pagtawa dyan. Masaya na makita mo, palagi akong pinupuri ng aking ama sa aking talino. Tahimik na sinabi ng isang tagasunod na malapit. Boss Joe, sinasabi niyang tanga ka lang. Pal-inggalinga lang. Tumigil si Zhou Yancheng sa pagtawa. Puno ng galit ang kanyang mukha. Paano ka magmamali, Limuran? Mamamatay ka ngayon. Heaven Burning Flame Tiger, kunin mo siya. Sa isang pagsabog ng galit, tinawag ni Zhou Yancheng ang apoy na tigre, ngunit sa sandaling lumitaw ito, ang makapangyarihang tigre na naglalagablab ng apoy sa langit ay nagsimulang manginig ng walang kontrol, natatakot na para bang nakakita ito ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Nabigla si Zhou Yancheng. Flame Tiger, anong nangyayari sa'yo? Tumayo ka dyan, wasakin mo ang kalat na ito, hindi umusad ang apoy na tigre. Sa halip, nanghina ito at bumaba sa lupa at naglabas ng mahinang, nakakaawa na tunog, halos isang maingay. Lahat ng grupo ay nagkatinginan ng hindi makapaniwala. Tumawa ka ng malamig, mukhang ayaw umalis ng iyong tiger. Paano kung ako na lang ang pumunta? Isang itim na tentakulo ang bumunot na parang kidlat at niyakap ang tiger ng apoy na naglalagablab sa langit. Isang pisil, at naputol ang tiger. Isang hayop na may dugo na epic grade at hindi pa man nakapagsalita, nakaramdam na ng takot si Zhou Yancheng. Ano yon? Hindi. Aking apoy na tigre. Boss, tingnan mo ang hayop ni Limuran. Ngayon lang nila nakita, isang dambuhalang nilalang na nakatayo sa tabi mo, nakabalot mula ulo hanggang buntot sa itim na ulap, ang mga tentacle ng pusit ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Anong klaseng halimaw yan? Naramdaman ni Zhou Yancheng at ng kanyang mga tagasunod na naninigas ang kanilang mga anit. Hindi nila makapaniwala sa kanilang nakikita. Yung nilalang sa harap nila ay nagdulot sa kanila ng takot na sumasakit hanggang sa buto. Pinayagan mong umikot sa sulok ng iyong bibig ang isang malamig, bahagyang masamang ngiti. Sabi mo, dahil ginamit mo ang lahat ng paghihirap para patayin ako, maaari ka nang mamatay dito. Pagkatapos ay pinatugtog mo si Tulo na pasimula ng mass madness. Sumabog ang mga alon ng tunog sa lahat ng direksyon. Ramdam ni Zhou Yancheng at ang kanyang mga tagasunod na huminto ng tuluyan ang kanilang mga katawan. Nabuo ang kanilang mga mata sa takot. Binuksan nila ang kanilang mga bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang salita, kahit ang kanilang mga mata ay naging walang buhay. Isa-isa, nagsimula silang mag-awit, parang mga berso mula sa isang panalangin, tulad ng mga debotong nasa trance. Sila ay umiindayog at kumikilos ng walang kontrol. Ilang sandali pagkatapos, nagbato-bato sila sa isa't isa. Mga kalahating minuto ang lumipas, isang liwanag ang umusbong mula sa kanilang mga katawan. Naglaho ang kanilang mga anyo, naghiwalay, at nawala na parang hindi kailanman nagkaroon. Matagumpay na sakripisyo, 7 tao. Ang tulo mo ay nakakuha ng kaunting takot pananalig. Takot pananalig. Ano yon? Mabilis na sumagot ang sistema, pakiusap na paunlarin ang tulo hanggang sa ganap nitong anyo upang ma-unlock ang karagdagang mga function para malaman mo kapag ito ay umabot na sa buong anyo. Sige, nalang alamin mamaya. Inalog mo ang ulo at itinabi ito. Ang sakripisyo ni Zhou Yancheng at ang iba pa ay iniwan kang walang bahid ng konsensya. Siya ang unang pumarito upang pumatay sa'yo. Kung ikaw pa rin ang F-rank na tagapag-alaga na dati, mamamatay ka na sana ngayon. Wala kang planong hayaan si Zhou Yancheng na makalayo at walang surveillance sa realm. Pagkatapos nilang isakripisyo, wala nang natira. Hindi na malalaman kailanman na ikaw ang nasa likod nito. Pinatay mo ang apoy sa kampo at umalis kasama si Tulo. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. Muling sumabog ang gintong apoy ng paulit-ulit.
Maraming espiritu ng mga ibon ang nilamon ng apoy. Ang banal na phoenix na may gintong balahibo ay natalo ang level 7 Scarlet Feathered Bird. Nakakuha ng 76 na espiritu. Golden Feathered Divine Phoenix natalo ang level 8 Ice Crest Sparrow. Kumita ng 88 na espiritu. Dalawang abiso ang dumating. Isang maliit na ngiti ang umusbong sa labi ni Liu Jinghong, nakaupo sa ibabaw ng banal na phoenix. Magaling ang ginawa niya. Nilalampasan niya ang lahat ng nasa daan niya at nakarating na rin sa malalim na bahagi. Tumingin si Liu Jinghong pataas habang lumalalim ang dilim. Gabi na, panahon na para maghanap ng mapagpapahingahan. Sinilip niya ang paligid mula sa likod ng phoenix. Di nagtagal ay nakakita siya ng isang bakanteng lugar. Ayos na ito, matutulog tayo dito ngayong gabi. Inutusan ng phoenix na lumapag. Bumaba sila ng walang abala. Naghahanda na sanang i-withdraw ni Liu Jinghong ang banal na phoenix nang huminto siya. Ang banal na phoenix na may gintong balahibo ay nagsimulang manginig. Isang di maliwanag na takot ang sumaikop dito. Nagulat si Liu Jinghong. Anong nangyayari? Inipit ng phoenix ang mga pakpak nito at niyayakap ang sarili, lalo pang nanginginig. Agad na sinuri ni Liu Jinghong ang kalagayan nito. Biglang lumitaw ang abnormalidad. Apektado ng matinding natitirang mental na interference, nawala ng kakayahan sa pakikipaglaban. Natitirang mental na interference. Ano yun? May isang makapangyarihang espiritu na hayop ba dito? Ngunit ang banal na phoenix na may gintong balahibo ay may dugo ng antas puno. Kung kahit ito ay natakot, ang anumang nilalang na dumaan dito ay may dugo ng antas overlord sa pinakamababang antas. Maaaring mythic grade. Naputol ang kulay ng mukha ni Liu Jinghong. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago na parang nagulat. Isang nilalang na may overlord grade ay hindi maaaring umiiral sa isang panimulang antas. Kailangan itong maging isang kontratang hayop ng isang tao. May isang henyo ba sa Yulin na hindi ko pa naririnig? Kung nakita mo sana ang eksenang ito, malamang magmumukha kang walang kasalanan. Tumigil si Liu Jinghong sa eksaktong lugar kung saan ka pumatay. Parang nabahala ang banal na phoenix na may gintong balahibo dahil sa mental na bakas na iniwan ng mass madness ni Tulo. Isa sa pinakamakapangyarihang presensya sa kilalang universo. Kahit ang mga hayop na mythic grade ay walang laban dito, lalo na ang sovereign grade. Bago ang tunay na Tulo, kahit isang sulyap lang ng isang ordinaryong tao ay maaaring mawala sa katinoan. Tumingin si Liu Jinghong sa nanginginig na phoenix, hindi alam ang gagawin. Sa kabutihang palad, mabilis na nawala ang mga naiwang alaala sa isipan. Makalipas ang 1 minuto, nawala na ang panginginig ng phoenix. Tumawag ito ng 2 beses at sa huli ay bumalik sa normal. Huminga ng maluwag si Liu Jinghong at agad na niyakap ito. Tumawag muli ang phoenix na parang sinasabi, pasensya na at nag-alala ako. Tumango si Liu Jinghong. Hindi ito ang iyong kasalanan. Hindi ko lang inaasahang makakita dito ng isang hayop na ganito kalakas. Iniisip yon ang nagpasaya sa kanya at nagtanggal ng kanyang pagkabalisa kanina at pinalitan ito ng tila kasiyahan. Nagumiyaw si Liu Jinghong, lagi sinasabi ng tatay ko na laging may mas magaling. Ngayon ay nakikita ko ito ng personal. Matapos ang pagbagsak ni Limuran, inakala kong walang natitirang tao sa lungsod na tunay na makakaakit sa akin. Ngayon mukhang meron na. Liu Jinghong, hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong maging mahina kaysa kanino man. Sino ka man, hahanapin kita at lalagpasan kita. Maingat siyang nagmasid sa paligid ng bakanteng lugar at nakakita ng isang apoy na kamakailan lang pinatay. Maraming bangkay ng Magnathor na kambing sa paligid. May mga palatandaan na may kampo na naalis na, pero nandoon pa rin ang mga bakas. Sa nakikita niya, sigurado siyang hindi pa nakalayo ang may-ari. Tara na, iniwas niya kasama ang banal na phoenix sa direksyong tinahak mo. Isang matalim na sigaw ng hayop ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pagbuhos ng dugo at ulap ng dugo. Natalo ni Tulo ang level 14 na Saber-Tooth Wolf, nakakuha ng 189 na espiritu. Mula nang umalis kayo, nakalampas na kayo sa mahabang daan ng mga espiritu na hayop. Ganap nang lumubog ang gabi. Sadyang ganoon na bakalalim ang oras, nilinggan at humiga sa ibabaw ni Tulo. Matapos panoorin itong makipaglaban ng ilang oras, totoong nararamdaman ang pagod. Panahon na para magpahinga. Babalik tayo bukas. Sa pag-iisip na yon, bumaba ka at nagsimula ng magtayo ng kampo. Di nagtagal, isang simpleng tolda ang nakatayo sa gitna ng bakanteng lugar. Nangolekta ka ng panggatong at sinunog ito. Pagkatapos ay ibinalik mo si Tulo sa kanyang lugar sa hayop. Pagkatapos ay may isang bagay sa malapit na lugar na pumukaw ng iyong pansin. Nilinggan mo ng bahagya, itinaas ang iyong kamay upang tawagin si Tulo. Tapos huminto ka nang makilala mo ang hubog na papalapit. Ikaw ba yon? Bahagyang nagkakunot ang noo ni Liu Jinghong. Nagpunta siya rito para hanapin ang misteryosong henyo at ikaw ang nahanap niya. Anong ginagawa mo dito? Isang F-rank na tamer, mag-isa sa malalim na zone. Gusto mo bang mamatay talaga? Tumingin siya sa paligid, tunay na naguguluhan nang makita mong naglagay ka ng kampo. Pareho kayong nagulat. Ang liit ng mundo. Ang galing mo talaga, Liu Jinghong. Talagang pumasok ka pa sa malalim na zone. Walang pasensya si Liu Jinghong sa maliit na usapan. Diretso na siya sa punto, Limuran. May tinatanong ako sa'yo. Nakita mo na ba ang isang napakalakas na tagapamahala sa paligid? Dapat mental type ang kanilang hayop. Natakot ang aking banal na phoenix na may gintong balahibo sa natitirang enerhiyang mental mula sa kanilang hayop. Isang mental na uri ng hayop dito, ang tanging katulad nito ay si Tulo lang. Natakot ba ang banal na phoenix kay Tulo? Ang mass madness ay isang uri ng mental na kasanayan at maaari nitong iwanan ng mental na resido.
Naging kakaiba ang iyong ekspresyon. Maaaring tinutukoy niya si Tulo. Pinag-isipan mong tawagin ito pero nagpasya kang huwag na. Mahilig si Liu Jinghong na habulin ang mga malakas. Hayaan mo siyang magpatuloy sa paghahanap. Interesado kang malaman kung kailan niya mapapansin na ikaw nga kaya't walang pag-aatubiling sinabi mo, huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Wala akong nakita. Nakainis ang matigas at tiyak na pagtanggi na iyon kay Liu Jinghong. Pero wala siyang interes na pilitin ka. Nagbuntong hininga siya ng malamig at nagpa siya ng umalis. Sa ilang hakbang, bumalik siya. Mas mainam na umalis ka na agad sa kaharian. Sa iyong talento, nakatali lang dito ang iyong kamatayan. Binaygo mo siya ng 3 taon. Ikaw ang taong pilit niyang nilalampasan. Ang iyong pagbagsak mula sa karangalan ay hindi nangangahulugang nais niyang panoorin kang maglaho ng kawawa-wawa. Magmumukha lang itong biro sa 3 taong paghahanap sa iyo. Sabi mo ng kalmado, mag-alala ka sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Magkakaroon ka ng pagsisisi dito. Isa pang mabuting handgereng babaliwalain. Isang bahagyang inis ang pumasok sa isipan ni Liu Jinghong. Nagpasya siyang iwan ka sa iyong sariling mga desisyon. Iniwas niya ang banal na phoenix at agad na nawala. Tinapak mo ang ulo, pumasok sa tolda, inilatag ang tulugan at naghanda para sa isang maayos na pagtulog. Pagkatapos ay isang matalim na sigaw ang umalingaw sa hangin at gising na gising kagad. Lumabas ka sa tolda at huminto. Si Liu Jinghong ay nakasakay sa gintong balahibong banal na phoenix habang paakyat sa langit. Halos makaalis na siya sa lupa nang biglang sumulpot ang ilang dambuhalang agila mula sa mga punong kahoy at nagsimulang palibutan ang phoenix. Agad mong nakilala sila. Malalaking agila ng Iron Wing. Ang Iron Wing Giant Eagle ay isang mabagsik na uri ng espiritu na hayop sa antas ng baguhan. Kahit ang pinakamababang antas ay lampas na sa level 15, may ilan na umabot ng antas 18 o 19. Ang Diyos ang Phoenix na may gintong balahibo ay may pambihirang dugo, ngunit nasa yugto pa lamang ito ng pagkabata at may limitadong lakas. Wala itong paraan para labanan ng Iron Wing Giant Eagles, lalo na kung marami sila ng sabay-sabay. Niyo ang Divinong Phoenix, nabunat ang mga gintong balahibo. Hindi mapanatili ni Liu Jinghong ang balanse niya sa ere. Sa isang sigaw, siya ay bumagsak. Ang pagbagsak mula sa ganitong taas ay tiyak na ikamamatay niya dahil sa kanyang pangangatawan. Paano niya nagawang mapasok sa ganito? Wala kang oras mag-isip. Agad mong tinawag si Tulo. Pinahawakan niya ito sa isang tentacle at itinulak papunta sa kanya. Ang itim na ulap ni Tulo ay sumabog palabas, niyayakap kayo pareho, habang nilalakad nito ang distansya sa isang bilis na labag sa loika. Sa isang kisap mata, nasa ibaba ka mismo ni Liu Jinghong. Ilang mga tentakulo ang bumunot na parang kidlat at tinusok ng buo ang Iron Wing Giant Eagle. Natalo ni Tulo ang level 15 Iron Wing Giant Eagle, nakakuha ng 280 na espiritu. Tinalo ni Tulo ang level 16 Iron Wing Giant Eagle, nakakuha ng 320 na espiritu. Naka-register ang mga lokasyon ni Tulo sa iyong tainga pero wala kang pinaliwang pansin. Inutusan mo si Tulo na maglakad ng isang tentacle at tinamaan si Liu Jinghong ng diretso bago siya bumagsak sa lupa, dahan-daang siyang inilagay. Ang Diyos ang Phoenix na may gintong balahibo ay bumaba upang ipagtanggol ang kanyang alagad, ngunit tila nakakita ito ng isang bagay na nagpigil dito ng biglaan. Nilukuban nito ang sarili ng mga pakpak at nagsimulang manginig ng malakas. Pinilit ni Liu Jinghong na buksan ang kanyang mga mata at naglakad-lakad ng malabo. Sabi niya, ayos lang ako, anong nangyayari sa'yo? Lumiko siya upang makita ang Phoenix na muling nanginginig at nabahala. Pagkatapos ay lumingon pa at nakita ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Isang nilalang na higit 2 metro ang taas. Ulo ng palpo, katawan ng tao, pakpak ng paniki, buong nakabalot sa itim na ulap. Nakatayo sa tabi nito ang isang figura na ang mga katangian ay natatabunan ng madilim na ulap. Ang nilalang ay naglalabas ng mga alon ng matinding mental na interference sa bawat direksyon. Tiningnan lang ni Liu Jinghong ito sandali at naramdaman niyang bumaluktot ang kanyang isipan. Halos madala siya sa katinoan. Agad niyang inalis ang tingin niya. Higit pa sa gulat ang nasa mukha niya. Alam ni Liu Jinghong na ito ang henyo na matagal na niyang hinahanap. Sinabi mo nang may bahagyang inis, saan napunta ang 3 taon mong pag-aaral? Gabi ang gabi kung kailan pinakaaktibo ang mga dambuhalang agila ng Iron Wing. Pero nagpasya ka pa ring lumipad. Talagang sinusubukan mong mapahamak ang sarili mo, ang mga salita ay dumaan sa ulap ni Tulo at lumabas sa parang iteryo, halos ibang mundo, kasabay ng itim na fog na nagkukubli sa'yo. Wala talaga siyang ideya na ikaw yon. Totoong nabahala siya sa kanyang pagpuna, pinisil niya ang labi niya, pagkatapos ay mabilis na nag-ayos ng sarili. Hindi niya kilala ang taong ito. Sino sila para magturo sa kanya? Dahan-daang tumayo si Liu Jinghong, nakatikom ang panga. May bahid ng sugat sa kanyang mukha, ngunit agad niya itong pinigilan. Nagpapasalamat ako sa pagpapalaya sa akin, pero ako ang nagpapasya para sa sarili ko. Ito ang galing na kailangang malampasan niya. Tumanggi siyang magpakita ng kahinaan sa harap nila. Halos natuwa ka pa nga sa kanya. Patuloy ka pa rin gumagawa ng sarili mong desisyon. Ano, kung hindi ko lang napansin ng tama, siguradong mapapahamak ka sa pagbagsak mula sa taas na iyon. Hindi iyon pagiging pabaya. Gaano ba talaga iyon? Lumayo si Liu Jinghong at tumangging magsalita. Tumanggi siyang magbigay kahit 1 pulgada. Nang makita ito, bamaantong hininga ka. 3 taon sa high school. Alam mong matigas ang ulo nitong babae hanggang buto. Sabi mo nang walang init, sige, gawin mo kung ano ang gusto mo.
Kung may mali na namang mangyari, huwag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan. Nung papalayo ka na, biglang tumawag si Liu Jinghong, sandali, bumalik ka ng hindi mapakali. Pakiusap, sabihin mo kung anong paaralan ka galing at ang pangalan mo. Binabayaran ni Liu Jinghong ang kanyang utang. Hindi ko makakalimutan na iniligtas mo ang buhay ko. Sa pagkakataong iyon, nagbago ang iyong ekspresyon ng kakaiba. Sabi mo hindi mo masasabi kung sino ako. Nilingan si Liu Jinghong, ngunit dahil nakabalot sa iyong hamog, halos hindi niya makita ang isang silweta. Tumango siya. Doon mo napagtanto na nakatayo ka na malapit kay Tulo at niyayanig ka rin ng kanyang ulap. Dahil kontratadong hayop mo si Tulo, hindi nakasagabal ang itim na ulap sa iyong sariling paningin. Ngunit para kay Liu Jinghong, naging isang ganap na misteryosong figure ka na. At tiyak na makikilala niya ang aking boses. Mabilis mong napagtanto na marahil nagbago na rin ang iyong boses habang dumadaan sa hamog. Hindi nakapagtataka na nakatayo siya ng ganito kalapit at hindi ka pa rin nakikilala. Nagdulot ang pag-iisip na ito ng isang maliit na pakana. Isipin mo ito bilang isang munting aral sa maling paghuhusga ni Liu Jinghong. Sinasabi mong maaari mo akong tawaging ama. Tungkol sa aking paaralan, hindi mo na kailangang malaman. Kapag dumating na ang pagsusulit sa malalaking hayop, ilalantad ang aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ay naging kalmado ka at walang pag-aalinlangan at umalis kasama si Tulo. Ama. Ang kakaibang titulong iyon ay nanatili sa isipan ni Liu Jinghong. May mali sa pakiramdam. Hindi niya moari kung ano ito, ngunit habang nanonood sa paglalaho ng iyong silweta sa dilim, isang matinding sigla ng determinasyon ang bumalat sa kanya. Sabi niya, Ama, hawak mo na ang kalamangan ngayon pero unti-unti kong isasara ang agwat. Babayaran ko ang utang ko sa'yo. At pagkatapos ay tatalunin kita. Hindi kailanman pinayagan ni Liu Jinghong na maging mas mahina siya kaysa kanino man. Ngumiti ka habang naglalakad palayo, para itong 3 taon sa high school. Noong panahong iyon, nagdeklara si Liu Jinghong ng digmaan sa iyo sa eksaktong ganitong paraan. Hindi mo mapigil ang magtaka kung kailan niya napagtanto na ikaw pa rin ang taong labis niyang nilalapitan. Ano kaya ang itsura ng mukha niya sa malaking pagsusulit ng mga hayop? Tahimik mong naisip. 3 taon na ang nakalipas, hinahabol mo pa rin ang aking mga yapak. Pagkaraan ng 3 taon, patuloy mo pa rin silang hahanapin. Matapos kang umalis, unti-unting huminto ang panginginig ng gininto ang balahibong Diyos ang Phoenix. Tumingin ito kay Liu Jinghong ng tawagin, ang ekspresyon nito ay malalim at walang ang nagdadalamhati. Isang hayop na may lahing dugo ng isang hari na naging walang magawa tulad ng isang maliit na ibon. Hinaplos ni Liu Jinghong ang mga balahibo nito. Huwag matakot, maniwala ka sa akin. Isang araw malalampasan natin ang taong iyon. Ikaw ang aking hayop. Hindi ka pwedeng maging mas mahina kaysa sa iba. Ganoon din ako. Tumingin ng kakaiba ang Phoenix sa kanya. Kung nabasa ni Liu Jinghong ito, maaaring naintindihan niya kung ano ang sinasabi ng Phoenix. Ang tanga mo. Pakiusap, huwag niyo akong isali dyan. Kung hindi sana nagsiksik sa sarili nitong mga pakpak ang Diyos ang Phoenix na may gintong balahibo, baka nawala na ito sa katinoan. Kinabukasan, nagsimula ka na muli kasama si Tulo at ipinagpatuloy ang iyong landas ng pagpatay. Lampas na sa kalahati ang progreso ng paglago, ilang oras pa ng pangangaso ay sapat na upang mag-trigger ng pag-unlad. Umupo ka sa likod ni Tulo at hayaang dalhin ka nito pasulong. Biglang sumabog ang isang tentacle na parang kidlat. Isang 3 mata na leopard cat na halos hindi nakapagsalita na may mali ay pinatay agad. Si Tulo ay natalo ang leopardo na pusa na may 3 mata na antas 16. Sa 268 na espiritu, ang mga espiritu na hayop sa malalim na zona ay mataas ang antas at nakakatakot. Pero kahit gaano sila kagaling, hindi sila kailanman kasing klase ni Tulo. Walang hayop ang naglakas loob na magpakita sa daan ni Tulo. Kumikilos ang mga tentacles nito ng napakabilis, halos kidlat, at pwedeng umabot ng higit sa 100 metro maliban na lang kung may hayop na nakabantay. Mula sa 100 metro ang layo, wala nang makakatakas. Kung may nakakita nito, magagalit sila. Sila ay nagsusumikap ng husto sa pagpatay sa mga espiritu na hayop habang ikaw ay nakahiga lang, pinapahintulutan ng iyong hayop na ang bahala sa lahat. Lubhang hindi patas ang patas. Pumatay si Tulo ng isa pang espiritu na hayop, isang kampanang tumunog. Natugunan na ng iyong hayop na si Tulo ang mga kondisyon, pumasok na ito sa yugto ng paglaki, isang biglaang kasiyahan. Sa wakas, napansin mo ang pagbabago kay Tulo halos agad-agad. Ang itim na ulap na nakapaligid dito ay naging mas makapal ng husto. Lalong lumakas ang presensya nito, lalong naging napakalakas ang mga mental na atake nito. Ang mga espiritu na hayop sa loob ng 100 metro ay nagsimulang manginig at magtakas sa lahat ng direksyon. Lumaki rin ang katawan ni Tulo. Mula sa 2 metro, unti-unting lumaki hanggang halos 3 metro ang taas. Ilang minuto ang lumipas, matagumpay na nakapasok sa yugto ng paglaki ang iyong hayop na si Tulo. Lalong lumakas ang kanyang kasanayan na mass madness na may pagkakataong gawing mga fanatical na tagasunod ang mga target. Lalong naging malakas ang kasanayan nitong tentacle strike. Pinalawak ang sakop hanggang 200 metro. Nai-unlock ni Tulo ang bagong kasanayan ng mga nakatulong na alagad. Deep Ones. Binabasa mo ang mga notification at labis kang nasasabik. Nandito na ang Deep Ones. Hindi malayo ang mararating ng Star Spawn. May higit pa si Tulo sa isang uri ng alipin. Bilang isang tapat na tagahanga ng fiksyon ng mitolohiya ni Tulo, kabisado mo ang lahat tungkol dito. Ang mga kakayahan nito, ang mga alipin, ang mga avatar, halos memorize mo na ang buong mitolohiya. Nagtataka ka kung paano ihahambing ang mga Deep Ones na tinawag dito sa kanilang mitolohikal na katapat.
Agad mong inutusan si Tulo na tawagin sila. Isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang lupa sa ilalim ni Tulo ay gumalaw. Ang lupa ay naging isang lawa ng itim na tubig. Isa-isa, mga humanoid na may ulo ng isda ang lumitaw mula sa kailaliman. Halos 2 metro ang taas, matipuno ang pangangatawan. 10 silang lahat, mga tagasunod ni Tulo, ang mga Deep One. Lumitaw sila at nagsumamo ng nakaluhod kay Tulo, humihingi ng dasal ng mahina ang mga boses. Sila ay mga masigasig na sumasamba. Ang kanilang itsura pa lang ay sapat na upang masiyahan. Ipinasok mo ang pagbabasa tungkol sa mga Deep One. Deep One, antas isa, direktang kaanak ni Tulo, may kakayahang huminga sa ilalim ng tubig at walang kamatayan. Kahanga-hanga. Mas maganda pa kaysa sa iyong inaasahan. Masaya na masaya ka. Ang mga espesyal na kakayahan ng Deep One ay hindi kayang tapatan ng mga ordinaryong tawag. May limitasyon sa bilang, pero hindi iyon problema. Panahon na para makita kung gaano sila kagaling sa laban. Inutusan mo sila. 10 Deep One agad-agad na nagkahiwa-hiwalay sa buong mundo. Mabilis nilang nawala sa paningin, ngunit kayang sundan ni Tulo ang bawat isa sa kanila sa lahat ng oras. Bilang amo ni Tulo, natural na kasama mo rin ang paningin na iyon. 2 sa kanila ang napadpad sa teritoryo ng isang dakilang Earth Bear, isang makapangyarihang espiritu na hayop na walang katulad sa lakas ng katawan. Kahit na nasa mahigit 10 antas pa lamang, kaya nitong durugin ang isang puno sa isang hampas. Sa ilalim ng iyong pangangasiwa, ang 2 Deep Ones ay gumalaw mula sa kaliwa at kanan, paikat sa Great Earth Bear na may kamanghamanghang liksi. Ang kanilang mga kuko ay paulit-ulit na pumipita sa balat nito, pagkatapos ay lumapit sila at kumagat, sumisid sa kanyang laman. Makalipas ang ilang minuto, umungol ng huling hininga ang Great Earth Bear at bumagsak. Namangha ka. Hindi sila kasing lakas ni Tulo, pero sapat na ang kanilang lakas. Isang nilalang na ganito kalaki, napabagsak sa loob ng ilang minuto. Natalo si Tulo sa level 15 Great Earth Bear, nakakuha ng 336 na espiritu. Ang mga patay na ginawa ng Deep Ones ay binilang din para kay Tulo. Naintindihan, sila ay kamag-anak nito. Nahanap din ng natitirang mga Deep One ang sarili nilang biktima ng kasing bilis. Matapos ang isang labanan, bawat isa ay nakakuha na ng kanilang patay. Di nagtagal, nakalikom si Tulo ng matibay na halaga ng lakas espiritu. Masaya na sa nakikita, bumitiw ka mula sa pananaw ng mga Deep Ones. Habang sila'y nagsibabaan sa iba't ibang direksyon para manghuli, ikaw ay nagpatuloy paakyat sa mas malalim na bahagi ng kaharian kasama si Tulo. Natapos mo na ang layunin ng pagsusulit, ngunit hindi pa rin ito isinara. Bawat dagdag na puntos ng lakas ng espiritu ay mahalaga. Mas malakas na Tulo ay nangangahulugang mas tiwala sa pagsusulit ng dakilang hayop. Pagkatapos ay dumating ang isang abiso. Isang Deep One ang napatay. Sandali, napatay, talagang nagulat ka. Kayang makipagsabayan ng mga Deep One laban sa mga Spirit Beast na level 17 o 18. Isa sa kanila ang nakapatay nito. Agad mong nalink sa kamalayan ni Tulo at kinuha ang feed mula sa bumagsak na Deep One. Napakalayo na nito hanggang sa pinakalabing bahagi ng mundo. Doon, nakatagpo ito ng isang pangkat ng malalaking itim na lobo. Ang pinakamalaki ay halos 3 metro ang haba, ang pinakamaliit ay higit sa 2 metro. May 30 hanggang 50 sila. Sa sandaling nakita ng Deep One ang pangkat, nakita rin ito ng pangkat. Dumagsang mga lobo ng sabay-sabay. Hindi nakayanan ng mahina na Deep One at agad itong pinatay. Agad mong nakilala sila. Obsidian Giant Wolves. Ang Obsidian Giant Wolf ay isang napakalakas na espiritu na hayop, ilang ulit na mas malaki kaysa sa karaniwang ligaw na lobo. Ang bilis at lakas nito ay kahanga-hanga, at higit sa lahat, ito ay isang uri ng pangkat. Palagi silang kumikilos ng sama-sama. Maliliit na pangkat ay may higit sa 10, ang malalaki ay umaabot sa 12 dosen o kahit daan. Isang Obsidian Giant Wolf ay isang bangungot para sa karamihan ng mga baguhang tagapag-alaga. Ang buong grupo ay ibang usapin na talaga. Talagang mapanganib ang Deep Zone. Sila lang ang ganito karami. Wala nang ibang makakatakas at tatakbo, ngunit tiningnan mo ang tanawin ng may malamig at matalim na mga mata. Naglalakas loob kang pumatay ng aking mga kamag-anak. Kung akala nilang walang ugali si Tulo, matututuhan na nila ang kanilang leksyon ngayon. Diretso kang nilakad kasama si Tulo papunta sa teritoryo ng mga lobo. Hindi nagtagal ang pagdating. Ang mahahabang nakakatakot na mga huni ay umakyat at bumaba sa hangin. Agad na naramdaman ng pangkat ang iyong paglapit. Isang pagtutulungan ng mababang umuungol ang nagsasabi sa iyo na umatras. Sobrang daming lobo. Nagtataka ako kung gaano karaming espiritu ang halaga nila lahat. Isang malamig na ngiti ang umusbong sa iyong labi. Nagsimulang kumalat ang ulap ni Tulo palabas at biglang tumigil ang mga hiyaw. Parang naramdaman ng mga lobo na may mali at sabay-sabay silang nagngangalit. Sa utos mo, kumilos si Tulo. Labis na pagkabaliw ang inilabas. Isang malalim at patuloy na umuugong na alon ang kumalat sa lahat ng direksyon, kasunod ang isang baluktot at mapanganib na mental na alon. Parang isang malawak na lambat na ibinaba sa buong pangkat ng obsidian na higanteng lobo. Naging magulo ang mga lobo. Kakaibang mga tunog ang sumabog mula sa kanila at ang kanilang mga galaw ay naging magulo at kakaiba. Pagkatapos, nagsimula ang mga ito na mag-atake sa isa't isa. Natalo ni Tulo ang obsidian na higanteng wolf na antas 17. Nakamit ang 389 na lakas espiritu. Natalo ni Tulo ang level 18 Obsidian Giant Wolf. Nakakuha ng 428 na espiritu. Isa-isa, nahulog ang mga Obsidian Giant Wolf sa isa't isa.
Isang daloy ng matalim at makinang na liwanag ang bumuhos kay Tulo. At ang pinakakakaibang bahagi, ikaw at si Tulo ay hindi kumilos kahit isang kalabit. Nakatayo ka lang doon at nanood. Nagsisigawan ng mga obsidian na higanteng lobo habang nagsisigawan sila, ngunit lahat ng espiritu ay napupunta kay Tulo. Sino mang nakakita nito ay hindi makapagsasalita. Halos kalahating oras ang lumipas, ang huling obsidian na higanteng lobo ay bumagsak. Sa wakas, pinayagan mong ngumiti ng may kasiyahan. Isang magandang palabas kahit hindi kasing nakakaaliw ng palabas ni Zhou Yancheng. Walang naiwan na labi ang mga lobo. Isinakripisyo ang kanilang mga katawan, hindi ka nagdalawang isip. Nagpatuloy ka kasama si Tulo, ipinagpatuloy ang iyong pagpatay. Sa labas ng kaharian, nagsimula nang bumalik ang mga kandidato. 2 araw na lang ang natitira sa pagsusulit ng simulation. Pero para sa marami sa loob, bawat oras ay parang 1 taon. Ang mga estudyanteng lumalabas ay nakasuot ng magaspang na damit o nababalutan ng dugo, walang isa sa kanila ang walang sugat. Ngunit bawat pares ng mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. Ito ang kanilang unang tunay na laban. At isang karanasan na kanilang dadalhin habang buhay. Walang naging karapat-dapat na tagapag-alaga nang hindi ito naranasan. Tuwing may lalabas na kandidato, isang guro ang lalapit upang suriin ang kanilang espasyo ng hayop at kumpirmahin kung pumasok na ang kanilang hayop sa yugto ng paglaki. Karamihan sa kanila ay nakapasa at naaprobahan para sa malaking pagsusulit ng mga hayop. Kaunti lang ang hindi. Sila ay may mga ekspresyon ng tahimik na pagkawasak at walang makapagsasabi kung ano ang naghihintay sa kanila. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa langit. Lumapag si Lu Jinghong sa ibabaw ng gintong balhibo na banal na phoenix mula sa realm at dumapo sa itinalagang lugar ng Qingyu High School. Agad niyang napansin ang lahat. Grabe, tingnan mo yung hayop na yon. Iyan ba ang gintong balahibong banal na phoenix? Nabasa ko ito sa isang aklat. Kung aabot ito sa yugto ng kaguluhan, maaari itong maging isang banal na hayop. Iyon siguro si Lu Jinghong mula sa Qingyu High. Ano kaya ang kanyang naalimpungatan na SS na talento? Ang Qingyu High ay nagdiriwang ng isang makasaysayang taon. Nakikinig si Principal Zhao Deli sa mga bulong sa paligid niya at hindi kailanman tumigil sa ngiti. Nakatayo malapit ang mga punong guro mula sa mga karatig na paaralan. Haha, kakaibang bagay. Hindi ako nagsalita ng kahit isang salita sa publiko. Paano nalaman ng lahat na ang Qingyu High ang nagpasikat ng isang beast tamer na may ranggong SSS? Haha, Principal Wu, ano sa tingin mo? Ang tunay na talento ba ay kusang nakikilala saan man ito pumunta? Nakikita ang sobrang kampante ni Zhao Deli, nanlalamig ang ngipin ng isang principal pero wala nang magagawa. Swerte lang talaga ang Qingyu High. Habang ang iba ay nakangisi at halos mapigilan ng pagpatak ng kanilang mga kamao, masaya si Zhao Deli na nilakad papunta kay Lu Jinghong at sinabi, Miss Lo, kumusta na? Sagot ni Lu Jinghong ng pantay, salamat sa pagtatanong, Principal. Haha, alam ko nang kaya mo ang simulation na ito. Sa sandaling iyon, isang opisyal ng pagsusulit na malapit ang lumapit. Miss, pakiusap pumunta dito para magparehistro. Tumango si Lu Jinghong at pumunta para mag-fill out ng mga form. Maraming principal ang nagkumpulan para manood. Ang token ng paglilipat na dala ng bawat kandidato ay nagtatala ng bilang ng mga espiritu na kanilang natalo. Doon nakabase ang mga puntos sa pagsusulit ng simulation. Zhao Deli ngumiti ng mapanlinlang at lumingon sa mga principal sa paligid. Sa palagay ninyo, Ginoo, ilang espiritu ng hayop ang naipatay ni Miss Luko? Sa sandaling binuksan niya ang bibig, lalong naiinis ang iba. Sabi ni Principal Wu na may panliliit, siguro marami niyan ay wala. Ang mataas na talento ay hindi automatikong nangangahulugang mataas na kakayahan sa laban. Ang kasalukuyang record sa pagpatay sa pagsusulit ng simulation sa lungsod ng Yulan ay itinakda ng isang taong may S-rank na talento lamang. Magkakasama ng nagtanong ang iba pang mga principal. Ilang beses kaya nakuha ng taong iyon? Sa tingin ko, mga 3 hanggang 400. Eksaktong 35, partikular. May ilang SS-rank na tagapag-alaga ang dumaan sa Yulan pagkatapos nyun, pero wala sa kanila ang nakabreak ng record. Tungkol dyan, hindi ba ang record holder ay galing sa inyong paaralan, Ginoo Wu? Proudeng umirap si Principal Wu. Siyempre, kakausap ko lang siya noong nakaraang linggo. Nakakontrata na siya ng kanyang pangatlong hayop ngayon. Ang kanyang pinakamalakas ay nasa yugto na ng paggising. Maraming mga punong guro ang napahanga. Isang nilalang sa yugto ng paggising ay may simula na ng nakapipinsalang lakas. Ang mga may ganitong uri ng lakas ay maaaring bilangin sa isang kamay sa buong Yulan. Zhao Deli nakita ang atensyon na lumipat kay Principal Wu at nagbuntong hininga siya ng may inis na nakataas ang ilong. Hintayin mo lang. Maaaring mabasag ang record na iyon ngayong araw ng isa sa mga akin. Sa oras na iyon, natapos ni Lu Jinghong ang kanyang pagpaparehistro. Binanggit ang bilang ng mga napatay na spirit beast ni Qingyu High, Lu Jinghong, 589. Lahat ng principal ay nakatingin, lalo na si Principal Wu. Kanina lang ay ipinagmamalaki niya ang record ng estudyante niya at ngayon ay wasak na ito. Imposible yon. Paano niya napatay ang ganitong karami? Naputol si Principal Wu, walang makitang ekspresyon. Hahaha, matandang Wu. Sabi ko na sa'yo magaling ang mga estudyante ko. Hindi ka nakinig, di ba? Ngayon, alam mo na. Halos hindi mapigilan ni Zhao Deli ang kanyang sarili. Ang resulta ni Lu Jinghong ay talaga namang nagpaganda sa kanya. Nagkaroon lang ng anak ang aking ama. Kailangan na akong umalis. Mangganganak ngayon ang anak ko. Kailangan ko nang bumalik. Nagsimula na ang regla ko. Pasensya na.
Hindi na nakapagstay ang iba pang mga punong guro pagkatapos noon. Tumatakas sila sa iba't ibang direksyon, bawat isa may mas kainahinalang dahilan kaysa sa nauna. Ha ha ha. Mga Ginoo, kasalukuyan kaming nagbabalak ng isang selebrasyon para kay Miss Lo sa pagtanggap niya sa Imperial Capital Academy. Huwag kalimutang dumalo. Nang makita yon, ang mga umalis na punong guro ay nagkaroon ng mas mabilis na lakad. Pagkatapos nilang umalis, agad na tumakbo si Zhao Deli papunta kay Lu Jinghong, puno ng tulong. Miss Lu, may maitutulong ako sa iyo, sabi mo lang ang salita. Naisip ni Lu Jinghong sandali at nagsalita. Guro, may sino bang nasa ibang paaralan ng Yulan na may pangalang Father? Nabigla si Zhao Deli. Ama, ang odd na pangalan yan. Hindi pa ako nakarinig ng kahit sino na may ganitong pangalan, at sigurado akong wala ring ibang paaralan ang may ganitong titulo. Ang mga paaralan sa Qingyu ay may kompetitibong ugnayan sa isa't isa. Karaniwang kilala ng mga punong guro ang mga estudyante ng isa't isa. Partikular si Zhao Deli na maalala ang mga pangalan ng estudyante mula sa bawat paaralan, kaya agad siyang sumagot ng tanungin ni Lu Jinghong. Bahagyang nagkumpol ang kilay ni Lu Jinghong. Paano mangyayari yon? Tanging mga estudyante mula sa mataas na paaralan ni Yulan ang pinapayagang pumasok sa mundong ito. Hindi maaaring maging isang dayuhan ang ama. Nakita ang pag-iling ng kanyang kilay, tanong ni Zhao Deli nang may ilang pagtataka, Ginoo, bakit mo tinatanong ang ganitong bagay? Lu Jinghong tumanggi. Wala iyon. Wala siyang balak ipaalam sa kahit sino na talo siya ng husto ng isang taong tinawag nilang ama. Iyon ay isang bagay ng karangalan. Pinakawalan ni Zhao Deli ang bagay na iyon. Patuloy na lumalabas ang mga estudyante mula sa kaharian. Karamihan ay umalis na, ngunit nanatili si Lu Jinghong. Nais niyang maghintay. Gusto niyang malaman kung lalabas si ama. Bawat kandidato na lumabas ay nagrehistro ng kanilang bilang ng napatay. Ang mga bilang ay mula sa 40 o 50 sa mababang bahagi hanggang sa humigit kumulang 100 sa taas. Kaunti lamang ang lumampas sa 200. Qingyu High, Linjiang, Spirit Beast Kills, 236. Ang anunsyo na iyon ay umakit ng atensyon. Hindi ba si Linjiang ay isa sa 4 na dakilang henyo ni Qingyu High, mahigit 200 ang bilang ng kanyang mga patay. Karapat-dapat ang reputasyon. Masaya si Linjiang nang marinig ang usap-usapan. Naging mas kumpiyansa ang kanyang hakbang habang bumabalik sa lugar ng kanyang paaralan. Nahanap niya ang punong guro at sinabi ni Zhao Deli ng mahinahon, hindi masama, magpatuloy lang sa pagtatrabaho. Kung ikukumpara sa kanyang pag-uugali kay Lu Jinghong, iyon lang ang makukuha ni Linjiang. Papalapit na ang dilim ng gabi, maliit na lang ang natitirang kalahating oras bago magsara ang kaharian. Humihina na ang daloy ng mga bumabalik na estudyante, ang ibang mga paaralan ay nagsimula ng mag-empake upang umalis. Patuloy na naghihintay si Lu Jinghong, naghihintay sa misteryosong taong tinatawag na ama na magpakita. Ngunit habang papalapit na ang oras ng pagsasara, wala pa rin silang nakikitang anino. Pagkatapos ay dumating si Zhang Yuerong na nagmamadali, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Guro, Miss Lu, nakita na ba ninyo si Limoran? Tumingin si Zhao Deli. Ayo, Guru Zhang, anong pagmamadali mo? Tahimik na sabi ni Zhang Yuerong. Si Limoran ay nasa loob ng realm ng 2 buong araw. Dahil sa kanyang talento at hindi pa siya lumalabas, nag-aalala na ako. Nakangiti ang noo ni Zhao Deli. Minsan ay tunay niyang inaalala si Limoran bilang isang estudyante. Ngunit may ibang plano ang tadhana at nagising ang binata na may F-rank na talento. Sinasabing malapit si Guru Zhang at si Limoran na halos maaaring magsilbing kanyang tagapag-alaga. Natural ang kanyang pag-aalala. Sabi ni Lu Jinghong na may bahid ng pagkalito, nakita ko siya sa deep zone. Nabubuhay pa siya noon. Pero ngayon, hindi ko masasabi. Pumuti ang mukha ni Zhang Yuerong. Sabi mo ang deep zone. Kahit si Zhao Deli ay mukhang nag-aalala. Bakit sa mundo papasok ang isang F-rank na tagapag-alaga sa deep zone? Sinusubukan ba niyang mamatay? Nakakatakot ang mga nilalang sa deep zone sa bawat antas. Kung halos mapahamak na si Lu Jinghong doon, wala nang pagkakataon si Limoran. Hindi natatagal ng 3 minuto bago isara ang realm. Pagkatapos ay may isang boses. Tahimik na sinabi ni Zhao Deli, Guru Zhang, malapit nang magsara ang realm. Kung hindi pa rin lumalabas si Limoran, baka hindi niya natapos ang pangungusap na hindi niya kailangang sabihin. Malinaw na ang ibig sabihin. Marahil ay patay na si Limoran sa loob, walang magagawa. Lalong pamata ang mukha ni Zhang Yuerong. Sobrang kabog ng puso niya na halos hindi na siya makahinga. Nilinggan din ni Lu Jinghong ang kanyang noo. Pwede bang ang dating magaling na henyo ay namatay na talaga doon, tapos na ang oras? Isasara na ang mundo. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw. Nagsara ang kaharian. At sa parehong sandali, ikaw ay lumabas. Pagkatapos ay isang pamilyar na tinig ang tumawag. Moran, tumingin ka pataas. Zhang Yuerong, isang senyales ng ganap na ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang makita siya, ngumiti ka, dumiretso siya sa iyo at niyakap ang iyong mga kamay, nakabahala pa rin ang itsura. Salamat naman, Moran, nakalabas ka na. Ang tagal mong nasa loob, akala ko may nangyari sa iyo. Hinawi niya ang labi niya. Pula ang mga mata niya. Nakita ko siya na ganoon, parang kumirat ang dibdib ko. Pasensya na at pinaiyak kita. Ayos lang. Huminga ng malalim si Zhang Yuerong. Sa sandaling nagsara ang realm, sobrang natakot siya na halos mawala ng malay. Tumingin si Lu Jinghong sa iyo, may bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata, na nakalabas ka ng walang sugat ay higit pa sa inaasahan niya. Pero mas nakalilito pa sa kanya ay hindi pa rin lumalabas ang ama. Gumalaw si Guru Zhao Deli na may neutral na ekspresyon.
Ginoo Limuran, dahil nakalabas ka na, pumunta at irehistro ang iyong resulta. Ngumingiti ka at lumapit sa mga opisyal. Inanunsyo ang iyong mga resulta. Sandali lang. Ching Yuhai, Limuran. Spirit Beast pumatay ng 1368. Nang mabasa ang bilang, tahimik na tahimik ang buong lugar. Sabi ni Zhao Deli. At halos isang bulong lang. Sigurong may nagkaroon ng pagkakamali sa pagbibilang, paliwanag ng opisyal ng diretsyo. Ang aming mga selyo ng Pormasayon ay espesyal na pinalakas. Walang mali sa pagbibilang. Nabigla rin siya nang makita ang bilang. At sinuri niya ito ng maraming beses. Kahit ilang beses pa niya itong binilang, tama pa rin ang bilang. Niyak ni Lu Jinghong. Imposible yon. Paano nakapatay ng ganoong aming F-rank na tagapag-alaga? Tiningnan mo siya at sinabi ng pantay ang tono. Sa 3 taon, kahit hindi mo matanggap na mas mababa ka sa akin, may tapang ka pa ring subukang makasabay. Paano nangyari na hindi mo na matanggap ang mga resulta ko na palunok ng laway si Lu Jinghong? Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay para siyang muling nakatingin sa taong iyon. Ang henyo na nakatayo sa ibabaw niya ng 3 hindi napuputol na taon. Zhao Deli ay parehong nabigla. Ginoo Limuran, paano mo nagawa ito? Isang tamang na may F-rank ay hindi kayang makagawa ng ganitong mga resulta. Kahit si Zhang Yeong ay naabutan ng gulat at kasiyahan. Nakahanda na sana ang sagot mo. Maingat mong sinabi. Direktor, paano mo nalaman na isa lang ang aking naalimpungatang F-rank na talento? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang mayroon kang dalawang talento? Tumango si Limuran. Higit pa sa dual talent. Isang chain talent. Ang ikalawang talento ko na pinagsama sa una ay nagbubunga ng lakas na lagpas pa sa isang talento na may ranggong SSS. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Zhao Deli. Tumingin siya sa kitatawa at nagtawanan ng malakas. Ha 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 ha. Ngumiti ang langit at bumati si Ching Yu. Isang chain talent. Ang marinig lang ang 4 na salitang iyon ay nagpasaya sa kanya ng sobra. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa isang dual talent. Ang dual talent ay nakakagawa lang ng epekto na isang +1 = 2. Ang chain talent naman ay nagdudulot ng isang +1 na katumbas ng 11. Sa buong kasaysayan, ang bawat henyo na nagising ng chain talent ay isang taong yumanig sa buong panahon nila. Nagniningning din ang mukha ni Zhang Yeong. Moran, talagang nagising mo ang chain talent, tumango ka lang. Siyempre. Paano pa kaya ako nakakuha ng mga resulta tulad nito? Moran, ang galing niyan. Mas excited pa si Zhang Yeong kaysa sayo. Sobrang natakot siya na ang paggising sa isang talent na F-rank ay magdadala sa iyo sa kawalan ng pag-asa at sariling pagkawasak. Hindi niya inaasahan na magbabago ang kwento ng ganito kalaki. Zhao Deli mabilis na lumapit, halos mapa-atras sa pagsisikap na tumulong. Ginoo Limuran, may maitutulong ba ako sa iyo? Oh, Guru Zhang, may ginawa kang kahanga-hanga sa pagtuturo sa estudyanteng ito. Ibinibigay ko sa iyo ang gantimpala sa natatanging guro ngayong taon. Ang iyong bonus ay nakumpirma na at doble ang iyong performance bonus. At Ginoo Limuran, ang pambansang tao ng scholarship at mga grant sa akademiko, lahat ng mga ito, desisyon ng principal, sa iyo sila pupunta. Alam niya kung gaano kayo kamalapit ni Zhang Yeong, kaya sinadyang niyang gamitin ang pagkakataong iyon. At syempre, hindi rin maaaring hindi isaalang-alang ang mga gantimpala para sa iyo mismo. Maraming salamat si Zhang Yeong sa kanya ng taimtim. Tinanggap mo ang kabutihang loob ng walang reklamo. Hindi kailanman mataas ang sahod ni Zhang Yeong. Dahil sa iyo, kahit na nahuli na siya sa renta, sa mga gantimpala na ito ay magiging mas komportable siya, matapos makipagpalitan pa ng ilang magagandang salita sa principal. Sabi mo ng diretso, sige, principal, uuwi na ako. Tumingin ng masigasig si Zhao Deli. Siyempre, umalis ka na. Ginoo Limuran, huwag mong kalimutan ang pagsusulit bukas. Kung kailangan mo ng kahit ano, personal akong pupunta para sunduin ka. Magaling ang principal na ito sa pagpaparamdam na kaaya-aya siya. Mabilis kang tumanggi. Ayos lang iyon. Akuning Ro ang hahatid sa akin. Wala ka ng balak manatili dito ng mas matagal. Nagpaalam ka na sa principal at tumingin kay Zhang Yeong. Sister Ru, tara na. Wala masyadong makain doon sa loob ng 2 araw. Halos nagugutom na ako. Ngumiti si Zhang Yeong at napangiti ang mga mata niya. Oo. Sige na, umalis na tayo. Sige na, magluluto ako para sa iyo kapag nakauwi na tayo. Nagpaalam na kayong dalawa at umalis. Pagkatapos ay direktang pumasok si Lu Jinghong sa iyong daan, nakataas ang kilay, malamig ang ekspresyon. Nilinggan mo siya ng masungit. Bakit mo ako nilalakad sa daan, Lu Jinghong? Napailing si Lu Jinghong. May hindi maitatangging bahid ng paghihinanakit ang kanyang mukha. Sabi niya, Limuran, ikaw ba ang tumawag sa sarili mong ama? Tiningnan mo siya ng may bukas na paghamak. Anong ama? Anong klaseng katawa-tawang pangalan yan? Wala akong kilalang ganitong tao. Kung gusto mo akong tawagin ganun, maaaring sagutin ko pa. Nawala ang katinoan ni Lu Jinghong. Hindi pa siya kailanman nakaranas sa pag-usapan ng ganito sa buhay niya. Kailangan si Limuran yon. Kailangan si Limuran lang. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ka pa rin umaamin, sino pa kaya ang taong nakaligtas sa akin sa malalim na zone? Muling napatakip ng ulo ang ulo ko. Hindi ko maalala na nagkita tayo. Sigurado ka bang hindi mo na lang iniisip ng sobra na nakikita mo na ako, Ate Ro, tara na. Kinuha mo ang kamay ni Zhang Yeong at naglakad palayo. Habang pinapanood ang iyong papalayong anyo, lalong naging pamilyar at lalong nakakainis si Lu Jinghong. Nang lumitaw ang pangalang ama sa kanyang isipan, naramdaman niya na siya ay niloko.
Lalong lumalim ang sama ng loob at agad napalitan ng matinding pagtanggi na tanggapin ito. Habang nakikita kang naglalaho sa malayo, sabi ni Lu Jinghong sa pamamagitan ng nakangangalit ng ngipin, hindi mo tatanggapin. Sige, Limuran, talaga bang akala mo mapapaniwala mo akong hindi kita hahabulin kapag inilantad kita? Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. At pagdating ng araw na iyon, tatalunin kita. Nagsimula na siyang makipag-away sa sarili niya tungkol dito. Lumakad siyang paalis, mabigat ang bawat hakbang. Tumingin si Zhao Deli sa buong eksena ng may nakakatawang interes. Kabataan, ang isang bagay. Nagpasya siyang umalis at sa mismong paglakad ay sumalpok sa isang tao, nagdulot ng matalim na sakit at sigaw. Anong batang hanggal ang hindi titignan kung saan siya tatakbo, nasaan na ang paggalang sa mga nakatatanda? Pinisil ni Zhao Deli ang ilong niya at pinahid ang luha. Nang makita niya ng malinaw kung sino ang sumalubong sa kanya, agad niyang nakilala ang mukha. Siya ba si Ginoo Zhou? Anong dahilan kung bakit narito ka? Si Zhou Wenjiang, ang tao sa likod ng Zhou Corporation. Guru Zhao, bakit hindi pa lumalabas ang anak kong si Zhou Yancheng? Sa tanong na iyon, bumaba ang tiyan ni Zhou Deli. Hindi pa lumalabas si Zhou Yancheng. Paano mangyayari yon? Sarado na ang realm. Lahat ng lalabas na ay nakalabas na. Maingat na pinag-isipan ni Zhao Deli ang kanyang alaala at napagtanto niyang talagang hindi niya nakita si Zhou Yancheng kahit saan. Principal Zhao, ipinagkatiwala ko ang aking anak sa inyong paaralan. Malaki ang naging investment ko dito. Ganito mo ako binabayaran. Mabilis na sinabi ni Zhao Deli, Ginoo Zhou, manatiling kalmado po kayo. Siguradong may problema sa teknikal. Maaaring aksidenteng na-trap si Zhou Yancheng sa loob. Agad akong makikipag-ugnayan sa opisina ng gobernador upang buksan muli ang realm at magpadala ng mga tao upang hanapin siya. Hindi ito bago na isang estudyante ay matrap o mamatay sa isang panimulang realm. Ngunit karaniwan, ang mga kasong iyon ay tungkol sa mga ordinaryong estudyante na may mahihinang talento. Ang mga kamatayan tulad niyon sa isang malungkot na paraan ay hindi na bago. Kahit nang malaman niyang papasok ka sa realm, handa na si Zhao Deli sa posibilidad na hindi ka na makabalik. At dito ka pa rin, walang sugat, samantalang nawawala si Zhou Yancheng. May mali ang lahat. Malamig na sabi ni Zhou Wenjiang, Guru Zhao, inaasahan kong makakauwi ng buo at ligtas si Yancheng bago bukas, kung sakaling may mangyari sa kanya na pipigil sa kanya na makadalo sa Grand Beast na pagsusulit. Tapos na ang pamumuhunan ng Zhou Corporation sa Qingyuhai. Hindi niya inisip na maaaring patay na talaga si Zhou Yancheng. May buong tiwala siya sa kanyang anak. Ang talent sa hayop na S-rank nakaakibat ang isang nangungunang hayop at ang tigre na may apoy na sumusunog sa langit. Sa kombinasyong iyon, walang paraan na maaaring magkamali sa mundo. Paulit-ulit din niyang pinayuhan si Zhou Yancheng na huwag pumasok sa malalim na zona. Akala ni Zhou Wenjiang na nagkaroon ng problema sa transfer token na nagkamali ito, kaya hindi makalabas si Zhou Yancheng. Nangyari na ito dati. Agad na pumayag si Zhao Deli at nagmadaling pumunta sa opisina ng gobernador. Kinabukasan sa Qingyuhai, nagtipon na ang mga estudyante sa plaza. Ngayon ang araw ng pagsusulit sa dakilang hayop. Ang araw na magpapasya sa kinabukasan ng napakaraming bagong tagapag-alaga. Ang paghihintay ay tumagal ng ilang araw. Sa karaniwang taon, lalabas si Ginoo Zhao Deli at magbibigay ng isang nakakaingganyong talumpati. Ngayon, kakaibang walang makita siyang kahit saan. Lumapit ang pinuno ng pagtuturo. Lahat, nakulong ang punong guro. Nandito pa rin siya sa opisina ng gobernador. Ang pagsusulit ngayon ay isasagawa sa ilalim ng aking pangangasiwa. Nakaayos na ang isang grupo ng mga boss sa labas. Sa pangunguna ng punong guro, pumasok ang mga estudyante ayon sa klase. Habang papunta doon, kumalat ang mga bulong. Saan na kaya ang principal? Hindi man lang siya dumating sa araw ng pagsusulit. Wala akong ideya. Siguro may nakakatagpo siyang blind date. Hindi nagtagal ang haka-haka. Mga 15 minuto ang lumipas, dumating sila sa lugar ng pagsusulit. Isang napakalaking plaza ang nakalatag sa harap nila na palibutan ng hindi mabilang na matatayog na halijing bato. Hindi bababa sa isang dosenang tao. May isang pavilion na nakatayo malapit lang. Mula sa itaas, makikita ang bawat bahagi ng exam floor. Isang boses ang umalingaw-ngaw, mga kandidato, ang pangalan ko ay Zhou Xing, at ako ang punong tagasuri sa pagsusulit ngayong araw. Ipapahayag ko na ang mga patakaran. Walang sino man ang maaaring magsalita. Sino mang lalabag dito ay madi-disqualify. Halos hindi pa nakakalagang mga salita nang may isang nagsalita ng hindi naniniwala. Walang pagsasalita. Anong klaseng patakaran yan? Nang matapos niya, isang haligi ng bato ang nagtutok ng sinag ng liwanag diretso sa kanya. Sumunod ang malamig na pahayag. Ang kandidato na ito ay lumabag sa mga patakaran at madi-disqualify sa pagsusulit ng dakilang hayop. Siya ay agad na inilipat palabas ng lugar. Lahat ay nakatitig ng nakabibinging tahimik. Ilang tao ang mahigpit na pinatungan ng kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig, takot na baka magsalita ng hindi sinasadyang salita. Matapos ang abala, ipinagpatuloy ni Zhou Xing ang pagpapahayag ng mga patakaran. Binubuo ang pagsusulit ng 3 yugto. Yugto 1, pangkalahatang pagsusuri ng kakayahan. Lahat ng kandidato ay sasailalim sa masusing pagsusuri, kabilang ang tier ng hayop, lakas ng dugo, antas ng labanan, kaalaman sa teorya, at iba pa. 10 pagsusuri sa kabuuan, 30 puntos bawat isa. Pinakamataas na marka, 150 puntos. Ikalawang yugto, pagsusuri sa laban sa labas. Ang lahat ng kandidato ay automatikong dadalhin sa isang panlabas na lugar para sa 3 araw na pagsasanay sa pagtitiis sa gubat. Susubaybayan at susukitan ang pagganap ng bawat kandidato.
Ang pinakamataas na marka para sa yugtong ito, 300 puntos. Yugto 3, Tore ng Pagsubok. Bababa ang tore ng pagsubok. Lahat ng kandidato ay papasok sa tore at susukitan ayon sa kanilang pagganap. Sa yugtong ito, narito ang mga kinatawan ng 10 dakilang akademya na nakikiisa sa pagmamasid sa bawat kandidato ng real-time. Pinakamataas na puntos, 300. Sa pagtatapos ng 3 yugto, kakalkulahin ang kabuuang puntos at aayusin ang mga ranggo. Upang matukoy ang pinakamahusay na scorer sa lalawigan ngayong taon upang makausad sa ikalawang yugto, kailangang mapasa ng mga kandidato ang bawat bahagi ng unang yugto at makamit ang minimum na kabuuang score na 120. Upang makausad sa yugto 3, kailangang matagumpay na makumpleto ng mga kandidato ang yugto 2 at makamit ang minimum na kabuuang score na 240. Malinaw ang mga patakaran, narinig na ito ng lahat. Lahat ng kandidato, pakiayos ang linya at pumasok sa mga kolom ng ilaw upang simulan ang pagsusulit. Nagsimula ng bumuo ng mga linya sa plaza. Bawat kandidato ay humarap sa isang kolom ng ilaw, isang sinag ng liwanag ang bumaba, at sila ay na-absorb dito. Di nagtagal, panahon na para sa'yo. Ang loob ng kolom ng ilaw ay isang kakaibang espasyo. Ikaw lamang mag-isa, ang lahat sa paligid nito ay blanko at puti. Isinag ang isang ilaw sa iyo, at lumitaw ang iyong impormasyon. Pangalan ng kandidato, Limuran. Numero ng rehistrasyon sa pagsusulit, 021-6017-5280. Talento ng halimaw, Eldritch, F. Rank. Nakalag na halimaw, Tulu. Sa pavilion na nakatingin sa exam floor, isang matandang nakasuot ng puting balabal ang patuloy na nakatingin ng matatag sa mga kolom ng ilaw sa ibaba. Pinag-aaralan niya ang kalagayan ng bawat kandidato. Si Josing ang punong tagasuri. Habang pumipintig ang mga haligi ng ilaw, ilang kalalakihang nasa katamtamang edad ang lumitaw sa kanyang likuran. Mga kapwa tagasuri na narito upang tumulong. Isa sa kanila ang nagsalita. Ginoo Joe, pumasok na ang lahat ng estudyante sa mga lugar ng pagsusuri. Ngumiti si Josing at tumango ng isang beses. Naiintindihan. Pagkatapos nito, isang sunod-sunod na impormasyon ang lumitaw sa harap ng mga tagasuri. Nasa pinakaitaas ang iyo. Ito ang nangungunang scorer sa simulation exam ngayong taon. Paano siya nagkaroon ng talent na F-rank? Sabi ng principal niya, maaaring nagising siya ng isang chain talent. Isang chain talent. Kahanga-hanga yan. Si Yuwilan ay malapit ng makabuo ng isa pang natatanging talento ngayong taon. Kakaiba ang kanyang hayop. Hindi pa ako nakarinig niyan. Malamang konektado ito sa kanyang talento sa kadena. Narinig ko na pinapayagan ng kanyang talento ang mga hayop na magbago. Nagpalitan ng mga tala ang mga tagasuri. Malinaw na interesado sa'yo. Sabi ni Josing, sige, simulan na ang pagsusuri ng lakas ng espiritu. Tingnan natin kung ano ang magiging spirit power index ni Limuran. Inutusan ang pagsusuri. Isang monolith ang lumitaw sa lugar ng pagsusulit. Nagsimula na ang bawat kandidato. Candidate Jauhi. Antas na talento B. Index ng lakas ng espiritu 1276. Kandidato na si Lu Minmin. Marka ng talento C. Spirit Power Index 1003. Kandidatong Higo Zing. Galing sa talento Grade S. Spirit Power Index 2038. Ang mga Spirit Power Index ay lumitaw isa-isa sa harap ng mga tagasuri. Ang Spirit Power Index ng isang tagapag-alaga ay nakatali sa lakas ng kanilang hayop. Karaniwan, kapag pumasok na sa yugto ng paglaki ang isang hayop, lalampas ang index ng tagapag-alaga sa 1,000. Kung hindi, masyadong mahina ang talento o mababa ang kalidad ng hayop, may mga pamantayan ng pagsusulit. Sino mang kandidato na ang index ay bumaba sa 1,000 ay mabibigo sa bahaging ito. Samantala, inilagay ni Lu Jinghong ang kamay niya sa monolith ng may buong kumpiyansa. Kandidato si Lu Jinghong. Talent Grade S. Index ng lakas ng espiritu 4,216. Higit sa 4,000. Bagong record ito ng malaki, hindi ba? Oo. Ang nakaraang record ay naitala 10 taon na ang nakalipas ng isang kandidato na may ranggong SS, talent, at bahagyang lumampas sa 3,000. Kahanga-hanga. Talagang na-impress ni Lu Jinghong ang mga tagasuri. Pagkatapos ay may isang pagbasa na nagpigil sa kanilang lahat. Kandidato si Limuran. Klaseng talento F. Index ng kapangyarihan ng espiritu 12,678. Hindi makapaniwala ang mga tagasuri sa kanilang nakikita. Isang index na lampas sa 10,000. Iyan ang saklaw para sa isang bihasang hayop. Hindi ito posible, higit sa 10,000. Walang katulad nito ang kailanman naitala sa kasaysayan. Posible bangga na ba ang monolith, malalim na nakakunot ang noo ni Josing? Agad siyang nagsimulang mag-check. Saglit lang, huminga siya ng maluwag. Nasira na ito. Papalitan ko na. Pabayaan siyang subukan muli. Sa narinig niyon, bahagyang bumaba ang tensyon sa mga tagasuri. Mas naiintindihan ko na. Paano magkakaroon ng ganoong kataas na index ang sinuman? Kaya pala, sira lang ang monolith. Natuklasan na ang misteryo. Sa lugar ng pagsusuri, halos matapos ka na nang dumating ang kahilingan para sa muling pagsusulit. Lubos kang nalito, pero ginawa mo pa rin ito. Kandidato na si Limuran. Antas ng talento F. Index ng kapangyarihan ng espiritu 8,762. Hindi na makapagpigil ang mga tagasuri, nakatitig sila sa resulta. Hindi makapaniwala. Muling sinuri ni Josing ang monolith. Nasa maayos na kondisyon lahat, maayos ang kagamitan.
Totoo ang nabasa. Paano niya nagawa yon? Isang spirit power index na 18,000 ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan. Hindi pa kailanman nangyari ang 8,000. Lumapit ang mga taga-suri kay Jozing. Ginoong Joe, ano ang gagawin natin? Huminga ng malalim si Jozing. Bigyan siya ng buong marka sa bahaging ito. I-record ito at magpatuloy na. Ipagpatuloy ang natitirang mga pagsusuri. Wala nang mas magandang suhestyon. Sumunod sila sa kanyang pangunguna at inanunsyo ang susunod na bahagi. Pagsusuri sa pinagmulan ng hayop. Lahat ng kandidato, mangyaring tawagin ang inyong mga hayop. Naglabas ng utos. Hinawakan mo si Tulo habang sinusukat ang iyong kakayahan. Isang sinag ng scanning ang dumaan dito. Pangalan ng hayop, Tulo, Bloodline, Mythic. Matapos basahin ang buong set ng mga palatandaan ni Tulo, mas lalo pang nabahala ang mga taga-suri kaysa dati. Mythic na dugo. Tama ba ang aking nababasa? Diyos ko! Mythic Bloodline Beast na mas mababa sa 100 sa buong bansa. Mabilis na napansin ni Jozing ang isang bagay. Sandali, may kahinahinalang bloodline. Maaaring mas mataas pa ito kaysa Mythic. Nagtinginan ng mga taga-suri at walang nagsalita. Lahi ang Mythic na dugo. Siyempre, full marks dito. Pinisil ni Jozing ang kanyang pagkabigla at nagpatuloy. Tingnan natin ang kanyang rating sa lakas. Mas marami pang datos ni Tulo ang lumitaw bago ang mga taga-suri. Rating ng lakas ni Tulo. Lakas, SSS dagdag. Bilis, SS dagdag. Pangkaisipan, lampas sa nasusukat na hangganan. Hindi masusuri. Kondisyon, lampas sa nasusukat na limitasyon. Hindi maaaring suriin. Kasanayan, SS dagdag. Pangkalahatang marka, SS dagdag. Bawat isang indicator ay lumampas sa hangganan. May hangganan ng sistema ng pagsusuri sa rating. Ang theoretical na maximum ng isang ganap na yugto ng hayop sa pinakamataas nitong kondisyon. Ang pag-abot sa ceiling na iyon ay nagbigay ng rating na SSS, ngunit ilang mga indicator ni Tulo ay lampas pa sa theoretical na maximum kaya may mga plus sign. Higit pa dyan, ang mental at katatagan nito ay sobra sa saklaw na kayang sukatin ng espasyo. Napakabihirang hayop nito. Ngayon naiintindihan ko kung paano umabot sa 18,000 ang Spirit Power Index ni Limoran. Ang kanyang hayop ay talagang kamangha-mangha, lakas at bilis parehong umaabot sa limitasyon ng sukat. Isip at katawan lampas dito, imposible itong sukatin. Wala sa kanila ang nakakita na ng ganito dati. Naramdaman ng mga taga-suri na ang pundasyon ng kanilang buong pag-unawa ay nagbabago sa resulta ni Limoran. Nagsimula nung mag-unravel ang buong pananaw sa mundo. Huminga ng dahan-dahan si Jozang ng ilang segundo bago siya muling bumalik sa sarili niya. Sabi niya, itala ang mga puntos, bigyan siya ng buong marka. Tingnan natin ang kanyang kakayahan sa laban. Nagbago ang espasyo ng pagsusuri. Isang kahoy na training dummy ang lumitaw sa harap ng bawat kandidato. Gamitin ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng iyong hayop upang tamaan ang dummy. Ang pinakamakapangyarihang kasanayan mo. May 3 kasanayan lang si Tulo. Ang pinakamalakas ay ang Tentacle Strike. Agad mong ibinigay ang utos. May matalim na ingay na parang punit. Isang tentacle ang yumuko sa dummy at marahang pinisil ito ng isang beses. Nabuwal ang dummy at naging pulbos ito. Nakatitig ka sa resulta na may bahagyang walang magawa na ekspresyon. Bakit ito biglang bumagsak? Ang dummy na ito ay sobrang marupok. Hindi mo akalain na mas lalong nabigla pa ang mga taga-suri kaysa sayo. Ang dummy na iyon ay ginawa upang tumanggap ng buong lakas na tama mula sa isang hayop na nasa ganap na yugto. Binusaw niya ito. Ang antas ng lakas ng kanyang hayop ay lampas na sa mga limitasyon ng sukat. Mukhang normal lang sa kanya ang pagbabasag sa dummy. Talagang kahanga-hanga. Parang isang kakaibang nilalang ang lalaki. Matapos ang isang pag-uusap na itala ang iyong marka, muling nakakuha ng perfect score si Jozang, nagpatuloy siya at inanunsyo ang susunod na pagsusulit. Sinaklo ng pagsusulit sa kabuoang kakayahan ng maraming larangan. Antas ng pagmamahal sa pagitan ng tagapag-alaga at hayop, koordinasyon sa laban, pagtugon sa emergency. Lahat ay sinubukan isa-isa. Hindi na kailangan sabihin, perfect scores lahat. Patuloy ang paglipas ng panahon. Habang sunod-sunod ang mga pagsusulit, muli namang nagbago ang espasyo. Isang matapang na anyo ng Espiritu Beast ang lumitaw sa harap ng bawat kandidato. Ang hinarap mo ay isang tigre na may balabal na mga talem. Kapag galit na galit, ang mga talem sa buong katawan nito ay nagliliwanag. Isang nakakatakot na tanawin. Agad mo itong nakilala. Isang mabagsik na tigre na may mga tibak sa katawan. Sabi-sabi, lumalabas ang mga ito sa antas 20 bilang pinakamababang minimum. Pinal na pagsusuri, kakayahan sa pagtugon sa emerhensya. Lahat ng kandidato, kahit anong paraan, mangyaring makaligtas ng 3 minuto sa atake ng Blade-Edged Savage Tiger. Hinarap ng mga kandidato sa buong lugar ang hamon. Ang mabagsik na tigre na may matalim na pangil sa harap mo ay halatang isang bagay na espesyal. Piliin ang espesipiko at mas malakas kaysa sa kaya ng karamihan sa mga hayop na ito na harapin. Dinisenyo ang bahaging ito upang subukin kung paano tumugon ng isang tagapag-alaga kapag humarap sa isang krisis na hindi kayang talunin. Naumilos ka ng walang pag-aatubili. Isang matalim na tunog. Ang tentakulo ni Tulo ay sumabog na parang kidlat at tinusok ng diretso sa mabagsik na tigre na may talam ang pangil. Hindi pa nakapagsimula ang tigre sa pag-atake nito. Nadodge ito bago pa man ito magkaroon ng pagkakataon. Nanunood ang mga taga-suri. Natatakot siya. Pinatay niya ang mabangis na tigre na may matalim na pangil. Ang nakatalaga sa kanya ay antas 25. Ginoo Joe, paano natin ito susukitin? Sabi ni Jozing nang walang magawa.
Buong marka, malinaw na hindi posible ang pagsusuri ng kanyang kakayahan sa pagtugon sa emergency. Ang iba pang mga tagasuri ay mukhang walang magagawa, wala nang ibang gagawin. Kaya susunod na ang pagsusulit sa teorya, ang huling bahagi. Tama, sa tingin ko makukuha niya rin ang buong marka niyan. Buong marka, isang tagasuri ay hindi lubusang naniniwala. Ang pagsusulit sa teorya ay nangangailangan ng malalim na kaalaman bago pa man ang pagsusulit mula sa mga kandidato. Bihira ang perfect score kahit kailan. Tumingin si Josing sa kanyang ulo, hindi mo alam. Palagi siyang nanguna sa bawat pagsusulit sa teorya sa buong 3 taon niya sa high school. Laging perfect scores. Huwag kang magpadaya sa kung gaano kadali ang lahat ng iba. Sa totoo lang, ito ang kanyang pinakamalakas na larangan. Nabigla ang mga tagasuri, mas lalo pang humanga. Halos hindi pa naririnig ang isang kandidato na may ganitong antas ng likas na lakas at lalim ng kaalaman sa teorya. Mukhang magkakaroon ng bagong kasapi ang Imperial Capital Academy ngayong taon. Sa tingin ko magiging pambansang nangungunang scorer siya ngayong taon.